Sa loob ng madilim at malamig na silid, isang babaeng estudyante ang walang awang sinaksak ng sarili niyang nobyo. Ang duguan at malamig na kutsilyo ay walang awang tumago sa katawan ng biktima sa huling sandali ng kanyang buhay. Imbes na sumbatan ang kanyang nobyo, sinubukan ng babaeng estudyante na magsabi ng isang bagay, ngunit huli na ang lahat. Ang malalim na sugat ay nagdulot upang siya ay malunod sa kawalan ng malay. Sa sandaling iyon, sumugod ang mga pulis upang pigilan ang nobyo na mahigpit na hawak ang sandata. Desperado siyang pumiglas habang pinapanood ang kanyang nobya na walang buhay na nakahiga sa kama. Ang kaso ng pagpatay sa kasintahan ay lumikha ng galit sa publiko at lahat ay naniniwala na ang nobyo ang salarin. Ipinagkatiwala ng superior ang mahalagang kaso na ito sa abogado na si Muhay. Siya ay kilala bilang isang abogado na may halos perpektong porsyento ng panalo at handa siyang gamitin ang lahat ng paraan upang manalo sa kaso. Mula sa pagpeke ng datos upang lokohin ang kalaban hanggang sa tumpak na paglalahad ng argumento. Maraming beses na niyang naitulak ang kanyang mga kalaban sa depensa at minanipula ang mga ito. Bagaman ang kanyang paraan ng pagtatrabaho ay hindi masyadong malinis, ang mga resulta na ibinibigay nito ay ganap. Bagaman ang kanyang profesionalismo ay napakahusay nang siya ay nagtapos bilang valedictorian sa law school. Ngunit ang kanyang mapagkumpetensyang kalikasan ay isang tinik sa mata ng maraming tao at si Muhay ay aktibong nagtatayo ng imahe ng isang abogado para sa mga tao. Kaya, inatasan ka ng direktor na hawakan ang kaso ng nabigong pagpatay sa tao. Ang salarin ay isang high school na estudyante na nag-aaral sa isang prestihiyosong paaralan. Ang lugar na ito ay puno ng mga anak ng mga maimpluwensyang tao. Ang mga ebidensya at sitwasyon ay malinaw ngunit hindi pa rin sinasabi ng lalaking estudyante ang buong katotohanan. Si Muhay ay nakaramdam ng interes sa kasong ito. Kaya, ano na ang kalagayan ng biktima ngayon, boss? Sabi ng direktor na ang babaeng estudyante ay nasa emergency room ngayon. 2 linggo na ang nakalipas at hindi pa rin siya bumabalik sa kanyang ulirat. Sabi ng ospital na maaaring maging vegetable state siya habang buhay. Ang iyong misyon sa pagkakataong ito ay ipagtanggol ang nobyo. Upang mas maunawaan ang kanyang kliyente, kinabukasan ay pumunta si Muhay sa bilangguan upang makita ang binatilyo. Mapagmahal na kinumusta ni Muhay ang kanyang kliyente. Ipinakita niya na naiintindihan niya ang mga hirap na pinagdadaanan ng binatilyo. Kung gusto mong mapagaan ang iyong sentensya, maraming paraan. Maaari mong aminin ang lahat upang makakuha ng awa. Habang nagpapaliwanag, biglang sumingit ang binatilyo. Gustong-gusto niyang malaman kung ano na ang kalagayan ng kanyang nobya ngayon. Akala ni Muhay ay nag-aalala ang binatilyo dahil sa pagbagsak niya, kaya pinakalma niya ito. Ang sitwasyon ng iyong nobya ngayon ay nakakahinga na siya ng normal. Kaya ang iyong kasalanan ay isinasaalang-alang pa lamang na pagtatangka ng pagpatay. Galit na lumapit sa harap niya ang binatilyo. Hindi ako ang salarin ng pagbagsak. Bakit ko kailangang umamin sa kasalanan? Sa karanasan ng isang kilalang abogado, prangkahang hinarap ni Muhay ang suspect. Ngayon, may kasalanan ka man o wala, kailangan mong sabihin ang katotohanan. Tiniyak niya na pananatilihin niya itong lihim sa harap ng korte. Naimpluwensyahan ang binatilyo ng saloobin niya. Ikinuwento niya na noong gabing iyon, pumunta siya sa bahay ng kanyang nobya. Gayunpaman, pagdating niya, nakita niya na ang kanyang nobya ay sinaksak na at walang malay. Bumuntong hininga si Muhay at sinabi, manatili ka na lang sa kulungan sa loob ng 7 taon. Nagulat ang binatilyo at hindi makapaniwala. Ayon sa batas, ang mga kriminal sa pagbagsak ay maaaring parusahan ng habang buhay na pagkakakulong o kamatayan. Bukod pa rito, ang katotohanang mayroon kang romantikong relasyon sa biktima ay magdudulot ng hinala sa lahat. Sinusubukan ni Muhay na gumawa ng kwento na makakaantig sa damdamin ng hukom. Lalo na dahil ang suspect ay menor de edad, nagalit ang binatilyo at naramdaman na pinagtaksilan siya ng abogado. Ngunit ito ang paraan ni Muhay upang mailigtas siya mula sa kulungan. Basta't susundin niya ng maayos ang lahat ng inayos niya, magtatapos ang lahat ng maayos. Nang gabing iyon, nag-overtime si Muhay upang basahin ang file ng kaso. Ang suspect ay isang ulila na lumaki sa isang ampunan, kaya upang mas maunawaan ang binatilyo, humingi siya ng tulong sa kanyang kasamahan upang alamin ang mga relasyon sa paligid ng suspect, lalo na ang mga kaklase ng dalawa. Ito ay isang espesyal na paaralan kung saan karamihan sa mga estudyante ay mga anak ng mga maimpluwensyang tao. Matapos magsaliksik ng malalim, natuklasan niya na ang mga bata ay lumikha ng isang misteryosong website na parang isang hiwalay na social network na tanging mga may pahintulot lamang ang makakapasok. Sumimangot si Muhay sa mga maruming bagay na pinopost ng mga bata sa online, ngunit biglang nakuha ang atensyon niya ng isang pamilyar na larawan na walang iba kundi ang nobya ng suspect. Kinabukasan ay ang araw ng preliminary hearing. Bago magtungo sa korte, umarkila si Muhay ng isang tao upang pagandahin at ayusin ang kanyang kliyente. Sinabi niya na igigit niya na walang kasalanan ang binatilyo sa harap ng korte, na ikinagulat ng estudyante dahil magkaiba ang kanyang saloobin noong nakaraang araw. Sinabi ni Muhay na gusto lang niya itong subukan. Narito na ang paraan para manalo sa kaso. Ang kailangan mo lang gawin ngayon ay magbihis at sumama sa akin sa korte. Sa korte, ang babaeng abogado sa panig ng biktima ay nagbigay ng maraming ebidensya mula sa pinangyarihan. Kasama narito ang kutsilyo na may fingerprint ng binatilyo at nais ng babaeng abogado na ibigay ang pinakamabigat na sentensya. Ngayon, turno na ni Muhay na sumagot. Tumayo siya at malinaw na sinabi sa korte na walang kasalanan ang akusado at nagkagulo ang buong silid ng siya ay naglakas loob na igit iyon. Kahit ang pinaka-optimistikong tao ay hindi naisip ang isang paraan upang matulungan siyang makatakas sa kaso. Nagpatuloy ang babaeng abogado sa kanyang pag-atake at muling isinadula ang pinangyarihan. Ang kanyang teorya ay ang binatilyo ang nagtago sa dilim at sinubukan na tapusin ang biktima, ngunit nabigo.
Gayunpaman, dahil sa pagiging seryoso ng sitwasyon, iminungkahi ng babaeng abogado ang 20 taong sentensya para sa suspect. Tumayo si Muhay upang kontrahin ang sitwasyon noong panahong iyon. Nang dumating ang suspect sa bahay, nakita niya ang kanyang nobya na sinaksak, kaya tumakbo siya upang ihinto ang pagdurugo mula sa sugat ng biktima. Hindi inamin ng suspect iyon. Ngunit dahil hindi nais ng kanyang nobya na ilantad ito sa publiko, itinago din niya ito sa pamamagitan ng kanyang kakayahang gumawa ng kwento. Ginawa ng babaeng abogado ang binatilyo na isang lalaki na humahabol sa babae, ngunit nabigo, kaya nagkaroon ng masamang balak sa biktima. Kalmadong nagpatuloy si Muhay, yumuko siya at humingi ng paumanhin sa mga taong naroroon. Bilang abogado ng akusado, naglabas siya ng isang mapagpasyang ebidensya upang baliktarin ang sitwasyon at tumakas mula sa lugar na iyon. Tumigil si Muhay at tinanong ang biktima kung sino ang tinatakasan niya. Nakiusap ang binatilyo sa kanya na kumpirmahin muna ang kalagayan ng biktima. Kapag bumalik ka dito, ikukwento ko sa iyo ang lahat ng alam ko. Paglabas niya ng kulungan, nabangga niya ang isang taong nakatakip ang mukha. Gayunpaman, hindi masyadong pinansin ni Muhay iyon. Sa sandaling iyon, tinawag siya ng kanyang boss sa kanyang opisina. Galit na galit siya sa nangyari sa korte. Ang huling desisyon ay nailabas na. Ang suspect na iyong pinagtanggol ay nahatulan na may kasalanan. Ito ay ang desisyon ng financial group na umarkila sa kanila. Nang gabing iyon, nagkaroon ng gulo sa kulungan. Ang suspect ay nakaranas ng matinding pananakit ng appendicitis. Agad siyang dinala sa malapit na ospital. Ngunit nang makipag-usap ang dalawang pulis sa doktor, nawala na ang suspect. Lumalabas na pagkatapos umalis ni Muhay, dumating ang taong nakatakip ang mukha upang makita ang binatilyo. Ipinakita niya sa binatilyo ang litrato ng biktima. Upang panatilihin itong lihim, pinili ng suspect na tapusin ang kanyang sariling buhay. Pagkatanggap ng balita, mabilis na tumakbo si Muhay sa ospital. Pinagalitan niya ang pulis dahil sa hindi nila pagbabantay sa suspect. Sa sandaling ito, lumitaw ang babaeng abogado. Sinabi niya na sa buong pahayagan ngayon, sinabi ng pulis na ang sanhi ay ang hindi pagkakasundo sa pagitan ng abogado at ng suspect. Galit na sumugod si Muhay sa opisina ng direktor. Bakit ako ang may kasalanan sa pagbagsak niya? Sa loob lamang ng isang gabi, ang kanyang karera ay nawala. Hindi matanggap ni Muhay ang resulta na ito. Hindi pa man humuhupa ang kaguluhan, narinig niya ang balita na patay na ang biktima. Pumunta siya sa burol ng biktima at hindi sinasadyang narinig ang pag-uusap ng grupo ng mga kaibigan. Nagagalak sila na namatay na ang biktima nang walang anumang kalungkutan. Pinagmasdan ni Muhay ang mga bata sa kanyang harapan. Sa labas, nagpapanggap silang nalulungkot sa pagkawala ng kanilang kaibigan. Ngunit sa loob, wala silang nararamdaman na anumang pagdadalamhati. Ang pagtingin sa mga peking luha ay lalong nagdulot sa kanya ng pagkainis. Sinubukan ni Muhay na lapitan ang mesa ng mga bata. Mukhang sila ang mga nambubuli sa paaralan. Sa sandaling ito, tumawag ang kalihim ni Muhay. Ang kanyang opisina ay sinalakay ng regulatory team upang kumpiskahin ang lahat ng dokumento. Ipinaliwanag ng supervisor na may nag-akusa sa kanya ng pagtanggap ng suhol at money laundering. Nagpakita pa rin ng pagmamalasakit ang superior ni Muhay. Tinanong niya kung may naiisip siyang mayroong masamang balak sa kanya. Sa mga dokumentong kinumpiska, mayroong maraming lihim ng mga financial tycoons. Siguradong hindi nila ito basta nalang palalampasin. Walang pag-asang sinabi ni Muhay na hindi niya ito kasalanan. Siya mismo ang nagbigay ng kaso sa kanya. Ngunit biglang nagbago ang ugali ng matandang boss. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Nalaman ni Muhay na siya ay nabiktima ng matandang tuso na ito. Gusto nilang itulak siya sa ilalim ng lipunan. Ang kanyang bahay at mga ari-arian ng kumpanya ay kinumpiska. Tinanggal ng disciplinary committee ang lisensya ni Muhay bilang abogado. Sa pagharap sa matandang tuso na ginamit siya, sinindihan ni Muhay ang apoy ng paghihiganti. Pagkatapos ng ilang sandali na siya ay natanggal sa trabaho, nagpatuloy si Muhay sa pag-imbestiga sa kaso ng binatilyo, kasama ang kanyang pinakamatalik na kaibigan. Isang epektibong katulong na tumulong sa kanya sa nakaraan. Sa pagkakataong ito, determinadong hukayin niya ang katotohanan sa Royal School. Habang papunta siya sa paaralan, nakita niya ang isang grupo ng mga estudyante na nambubuli ng iba. Bago pa man makatulong si Muhay, lumitaw ang isang estrangherang babae. Nagpakilala si Sohee na siya ang homeroom teacher. Ang lahat ng pambubuli sa kanilang mga kaibigan ay nasaksihan niya. Bukod pa rito, ang mga bata ay walang hiyang gumagamit ng marijuana sa harap ng maraming tao. At bilang isang guro, hindi niya maaaring hayaan ang mga bata na ito. Ang pinuno ay mayabang pa rin na hinamon siya. Galit na sumugod siya upang atakehin, ngunit nabagsak. Takot na takot ang buong grupo nang makita nilang bumagsak sa lupa ang kanilang pinuno. Sumigaw siya at sinabi sa kanyang mga tauhan na tawagin ang pulis. Nag-alala si Sohee nang hindi niya sinasadyang masugatan ang estudyante. Kung dumating ang pulis, siguradong mapapagalitan siya. Sa sandaling ito, tumakbo si Muhay upang mamagitan. Kinuha niya ang kanyang telepono at kinuna ng larawan ang mga estudyante na naglakas loob na gumawa ng peking e-card. Kasama na rito ang mga pakete ng droga at lighter sa kamay ng mga bata. Sinabihan ni Muhay ang mga bata na ayon sa batas, maaari silang makulong ng 0 taon. Kung gusto ninyong mamuhay ng tahimik, itigil na ninyo ang paggamit ng droga at umuwi na kayo. Lubos na nagpapasalamat si Sohee sa kanyang tulong. Ngunit hindi nakalimutan ni Muhay na babalaan siya na huwag nang gawin iyon sa susunod. Ang iyong ginawa kanina ay hindi wastong pagtatanggol sa sarili. Bago pa man siya makapagpasalamat, mabilis siyang umalis. Ngayon, may bagong guro na darating sa paaralan upang kunin ang kanyang posisyon. Nagulat si Sohee nang makita niya na ang kanyang bagong kasamahan ay ang lalaking nakita niya kanina. Buong tiwala na ipinakilala ni Muhay
Muhay ang kanyang sarili sa lahat ng nasa silid. Nagulat ang lahat sa kanyang kahanga-hangang akademikong background. Kahit na bago pa lang siya, si Muhay ay ginawang deputy homeroom teacher. Pagpasok pa lang sa klase, agad na nakakuha si Muhay ng malakas na impresyon sa buong klase. Mayroon siyang matangkad na pangangatawan at gwapong mukha. Upang maging mas kaakit-akit ang unang klase, nagsabi siya ng isang German na pangungusap upang subukan ang mga estudyante. Kung sino man ang makapag-translate nito, bibigyan niya sila ng pinakamataas na marka. Ang estudyante na nakaupo sa harap na mesa ay medyo nahihiya, ngunit nasagot niya ng tama ang tanong. Nagulat si Muhay sa bagay na ito. Nagulat ang buong klase at humanga sa tamang sagot. Lumingon si Muhay sa paligid. Natuklasan niya ang mga bata na nasa burol ng biktima. Ngunit mukhang may kulang na isang tao. Sinabi ng mga kaibigan na marahil ay nagre-rehearsal si Bomjin para sa paligsahan. Siya ang top student na kumakatawan sa paaralan sa mga kompetisyon laban sa ibang paaralan. Ang mga batang ito ang mga pinuno ng paaralan. Mayroon silang sariling malaking pribadong silid dito mismo. Ang bully ay nag-organisa rin at namumuno sa isang loan shark operation. Dahil dito, kumikita sila ng malaki mula sa mga estudyante. Ang mga hindi sumusunod sa kanila ay ibinababa ang ranggo at ginagawang utusan. Mayroon ding isang lalaki na dalubhasa sa pagkuha ng mga litrato ng mga babaeng estudyante. Lagi siyang nakatayo sa mataas na lugar at kinukunan ng litrato ang mga babaeng estudyante. Sa grupong ito, mayroon pang 2 babaeng estudyante. Sa labas, nagpapanggap silang mabubuting tao. Ngunit sa loob, sila ay mga masasamang bata na laging binubuli ang kanilang mga kaibigan. Pagkatapos na makuha niya ang kanyang klase, tinawag si Muhay sa opisina ng prinsipal. Siya ay isang tao na may malapit na relasyon sa mga magulang. Napansin ang kanyang masunurin at magalang na saloobin, ang prinsipal ay lubos na nasiyahan. Basta't susundin niya ang mga utos ng prinsipal, magiging madali ang kanyang buhay dito. Nang gabing iyon, mayroong welcome party para kay Muhay. Sinabi ng manager na ang lahat ng mga guro ay dapat dumalo sa party na ito. Siya ay kilala bilang tapat na tauhan ng prinsipal, responsable sa pamamahala ng mga guro at estudyante sa paaralan. Kaya, ang lahat ng mga guro ay medyo masunurin sa babaeng ito. Alam ni Muhay na kailangan niyang pasayahin siya upang makapasok sa brain trust ng paaralan. Madali niyang maimbestigahan ang misteryo na nakatago. Nagtapos ang welcome party nang ang lahat ay lasing na. Pagkatapos ihatid ang mga senior sa kanilang mga bahay, agad na kumuha si Muhay ng taksi papunta sa paaralan. Marahan siyang pumunta sa common room ng mga bata. Sa labas, ito ay isang ordinaryong silid. Ngunit nang pumasok siya sa loob, nakita niya ang isang nakalock na pinto. Kinuha ni Muhay ang lockpicking device na ibinigay sa kanya ng kanyang kaibigan. Matapos buksan ang code, dahan-dahan siyang pumasok sa loob. Nagulat si Muhay nang makita niya ang napakaraming litrato na nakabitin sa harapan. Ito ay isang red room na ginagamit para sa pagpapakita ng mga litrato. Ang buong paligid ay puno ng mga litrato ng mga babaeng estudyante na kinunan ng lihim. Maingat na sinuri ni Muhay at nakita niya ang litrato ng babaeng biktima. Batay sa material, nahulaan niya na ang salarin ay gumagamit ng mechanical camera. Ito ay tumutugma sa mga litrato na na-post sa online. Habang maingat na nag-iinspeksyon, bigla siyang nakarinig ng kakaibang tunog. Paglabas ni Muhay, nakita niya na natumba ang basurahan. Sigurado siyang may pumasok sa silid na ito. Sinundan ni Muhay ang pinagmulan ng tunog at nakakita ng isang outdoor party. Ang mga bully ang mga host ng nakatutuwang party na ito. Nag-organisa sila ng isang laban sa pagitan ng mga utusan. Dapat nilang pagpasyahan kung sino ang tatanghalin bilang king ng mga utusan. Ang bully ay nagli-live stream pa sa social media. Nagulat si Muhay nang makita niya ang binatilyo na sumagot ng tama kaninang umaga na narito. Sa simula pa lang ng laban, binugbog na siya ng kanyang kalaban. Ang binatilyo na maliit ang katawan ay patuloy na binubugbog. Ang mga suntok ay walang awa. Nakita ng bully na bumaba ang interaksyon dahil sa one-sided na laban. Galit na sumugod siya sa harapan ng binatilyo at nagsalita sa German. Magseryoso ka sa pakikipaglaban, kung hindi, gusto mo bang maging tulad ng suspect na iyon? Sa kabila ng pagmamakaawa ng binatilyo, nagalit siya at kinuha ang binatilyo patungo sa rehas. Nakita ni Muhay ang panganib at sinubukang buksan ang pinto at sumugod ngunit pinigilan siya. Nagulat si Muhay nang makita niya si Bomjin sa harapan niya. Binalaan siya ng binatilyo, kung papasok ka dyan, mamamatay ka talaga, sir. Bago pa man matapos ang pagkabigla ni Muhay, sinabi ng binatilyo na mayroon siyang paraan. Dinala ni Bomjin si Muhay sa broadcasting room ng paaralan. Dito, binuksan niya ang loudspeaker upang makuha ang atensyon ng mga bully. Ang malakas na ingay ay nagdulot ng gulo sa lahat ng mga estudyante. Mabilis na hinila ni Bomjin si Muhay upang tumakas bago sila mahuli. Galit na sumugod ang bully sa broadcasting room. Sino ang naglakas loob na sirain ang aking party? Sunod-sunod na umalis ang mga estudyante na nawawala ng pag-asa. Ang problema ay pansamantalang nalutas. Nagpaalam si Bomjin sa kanya at umalis. Biglang binanggit ni Muhay ang pangalan ng suspect. Kilala mo ba si Hanso? Seryosong lumingon si Bomjin. Dito, ipinagbabawal na banggitin ang pangalang iyon. Malamig siyang tumingin sa bagong guro. Ipinaliwanag ni Muhay na nabasa niya ang kaso sa mga balita. Malungkot na sinabi ni Bomjin na noong nakaraang semestre, magkasama pa silang kumain at nag-aaral. Ngunit nangyari ang malungkot na insidente na iyon. Umaasa siyang hinding-hindi nababanggitin ng guro ang pangalang iyon. At bukas, magpanggap ka na hindi mo ako kilala. Kung malalaman ng bully, hindi kanya hahayaang makatakas. Hindi alam ni Muhay na ang kanilang
kanilang pag-uusap ay nasaksihan ng iba. Bumalik si Muhay sa kanyang lihim na base. Naisip niya ang koneksyon sa pagitan ng mga karakter. Bago namatay ang suspect, nakita niya ang isang lalaking estudyante mula sa parehong paaralan. Sigurado si Muhay na siya ang taong nabangga niya pabalik sa opisina. Nagsuot siya ng puting sapatos na may disenyong bungo. Sino ang nasa likod ng lahat ng ito? Determinado si Muhay na gawing magbayad ang mga taong nagtulak sa kanya sa ibaba. Maaga pa lang, pumunta na si Muhay sa paaralan upang salubungin ang mga estudyante. Nararamdaman ng mga guro na siya ay nag-imbestiga. Ngunit sa katunayan, pinagmamasdan niya kung sinong estudyante ang nagsusuot ng sapatos na may bungo. Lumapit si Sohee sa kanya upang batiin siya. Sa sandaling ito, nakita niya ang isang estudyante na kasama ng mga bully. Nang makita niya na ang binatilyo ay maihawak na mga bag para sa kanila, pinatigil ni Sohee ang mga bata at hiniling na dalhin nila ang kanilang sariling mga gamit. Kumpiyansa pa rin ang bully na naglalaro lang sila. Mula sa likod, napansin ni Muhay na ang bully ay nagsusuot ng sapatos na hinahanap niya. Siya ang taong nakipagkita sa suspect bago niya tapusin ang kanyang buhay. Ang lahat ay nagsisimulang magkaugnay sa katotohanan. Sa umaga na attendance check, ang German na estudyante ay huli. Nag-aalala si Sohee nang makita niya ang mga sugat sa mukha ng binatilyo. Galit na galit siyang nagtanong kung sino ang gumawa nito. Ngunit dahil sa sobrang takot, sinabi niya na nahulog siya sa kanyang bisikleta. Tumingin si Sohee sa likod na hanay ng mga mesa kung saan nakaupo ang mga hindi magandang estudyante. Tuwang-tuwa sila nang hindi naglakas loob na ibunyag ng utusan ang pangalan nila. Nang mapansin ang tensyonadong atmosfera, mabilis na hinila ni Muhay si Sohee palabas ng silid. Napansin din niya na ang binatilyo ay binugbog. Ngunit ang paglalantad sa kanila sa gitna ng klase ay hindi maganda. Kailangan nating humanap ng mas mahusay na paraan. Kalmado na rin si Sohee. Naiintindihan niya kung ano ang nais niyang sabihin sa kanya. Pagkatapos nito, agad na pumunta si Muhay upang makipag-usap sa manager. Gusto niyang kumuha ng isang mapagkakatiwalaang tao upang alagaan ang mga bata. Nasiyahan siya sa maagap na saloobin ni Muhay. Masunuring pumayag si Muhay sa bagong trabaho na ito. Samantala, ang mga bully ay nangolekta ng utang mula sa kanilang mga kaklase upang magkaroon ng pera para bayaran ang utang sa kanila. Maraming tao ang nagbenta ng mga gamit ng kanilang mga magulang. Sa paaralan, ang mga bata ay mayabang pa rin at walang respeto sa sinuman. Kahit sa klase, walang hiyang naglalaro pa rin sila sa kanilang mga telepono. Naramdaman ni Muhay ang pagkainis at lumapit sa likuran ng klase. Agad niyang kinuha ang telepono mula sa kamay ng bully. Biglang naging tahimik ang buong klase. Sumigaw ang bully, "Ano ang ginagawa mo, sir? Ibalik mo sa akin ang telepono ko." Kalmadong nagpatuloy si Muhay sa kanyang leksyon. Kung gusto mong kunin ang iyong telepono, kailangan mong makipag-usap ayon sa batas. Agad na nagsalita ang lalaking nagkukunang lihim. Ayon sa regulasyon, wala kayong karapatan na kunin ang telepono. Nagulat ang buong klase nang may naglakas loob na makipaglaban sa guro gamit ang batas. Umiti si Muhay at sinabing mali ang sagot. Ayon sa kasalukuyang batas, ang pagkuha ng kanyang telepono ay hindi pa maituturing na pagnanakaw. Sa puntong ito, nagsalita si Bom Jin. Siya ay isang kinatawan ng paaralan sa debate competition. Kaya, alam na alam niya ang tungkol sa batas. Masayang-masaya si Muhay at binigyan siya ng 0 puntos para sa tamang sagot. Sa pamamagitan ng insidenteng ito, matalinong itinuro niya ang mga benepisyo ng batas sa buong klase. Ito ay hindi sinasadyang nagdulot ng kahihiyan sa lalaking nagkukunang lihim. Sinimulan niyang pagtuunan ng pansin si Muhay. Bakit ang isang tao na pumasa sa bar exam ang nagtuturo sa akin? Tahimik na nagbasa si Bom Jin ng libro sa harap ng kanyang mga panunukso. Agad pagkaalis ng lahat, nilapitan ni Bom Jin si Manan Is-Scam para tanungin kung pinayagan niya ang mga bully na magdaos ng party kagabi. Umungol ang Manan Is-Scam. Totoo na nangyari iyon pero hindi naman ito nakakaapekto kaninuman. Sinabi ni Bom Jin na nasaksihan ng bagong guro ang pangyayari kagabi. Nagulat ang Manan Is-Scam. Bakit nagpanggap si Muhay na walang alam? Inutusan niya ang mga bully na patuloy na i-provoke ang bagong guro. Kapag hindi nila sinunod ang utos niya, mawawala ang mga pribilehiyo nila sa pagrenta ng mga kwarto. Kahit na sinunod siya ng mga bully, naiinis pa rin sila sa loob. Nang gabing iyon sa silid ng mga guro, sinubukan ni Muhay na mag-login sa website ng paaralan. Pero hindi niya ma-check ang personal files ng mga estudyante. Ipinaliwanag ni Sohee na ang class advisor lang ang makakatingin doon. Nagtataka siyang nagtanong kung bakit kailangan niyang makita ang student files. Akala niya ay naghahanap siya ng shortcut para ma-promote. Sa huli, ang mga magulang sa school na ito ay mga maimpluwensyang tao. Agad na tumakbo si Muhay sa desk ni Sohee pagkaalis niya sa kwarto. Binuksan niya ang class list file para hanapin ang pangalan ng mga bully. Biglang may pamilyar na boses siyang narinig. Galit na nagtanong si Sohee kung ano ang ginagawa niya. Nag-alangan na ipinaliwanag ni Muhay na papatayin niya lang ang computer para sa kanya. Malamig na sinabi ni Sohee na kung wala siyang ginagawa, umuwi na siya. Sa mismong sandaling ito, pumasok ang manager at sinabing may kailangan siyang tulong. Mamaya sa gabi, ang A3 ay pupunta sa paaralan para makipagpulong sa principal. Si Muhay ay inatasang mag-guide sa mga magulang para sa parking. Nagtataka siya kung bakit kailangan nilang dumaan sa side gate. Siguradong mayroong isang bagay na nakatago rito. Sa isang maranyang silid, ang principal na nakasuot ng formal na suit ay tinanggap ang bawat magulang. Hindi niya itinago ang kanyang tunay na intensyon. Kung magbibigay kayo ng donasyon sa paaralan, ang mga files ng inyong mga anak ay magiging maganda. Siyempre, may halaga iyon na hindi maliit. Sa sandaling iyon, tumawag ang katulong na nakita na ang sasakyan na nagdala sa biktima. Iyon ay ang sasakyan ng principal. Tumakbo si Muhay sa parking lot para kumpirmahin ang pangyayari.
Biglang may malakas na ingay na umakit sa atensyon niya. Ang kanyang babaeng kasamahan ay sinaktan ng prinsipal. Sumigaw ang prinsipal kung bakit siya nagtaksil sa kanya. Mabilis na nagtago si Muhay sa isang tabi para mag-obserba. Tinanong ng prinsipal ang dahilan kung bakit siya nagbago ng isip. Sinabi niya na sinumbong siya ng biktima. Takot na lumingon ang prinsipal sa paligid para tingnan kung may tao. Tinakot ng biktima ang babae na kung hindi niya pipigilan si Teja na mambuli, isusumbong niya ang lahat sa batas. Gayunpaman, nang makialam ang guro, naging maseryoso ang sitwasyon. Mas naging bukas sa pambubuli si Teja. Iyon ang naging dahilan ng pagkamatay ng biktima. Pagkaalis ng dalawa, lumabas si Muhay sa pinagtataguan niya. Si Teja ba ang pumatay sa biktima? Bigla siyang nakita ni Suhi na naroon din bago pa siya makalapit para magtanong sa kasamahan niya, tumakbo na siya palayo. Sinabi ng babaeng kasamahan niya na anuman ang narinig niya, huwag niyang sabihin sa iba. Kung malalaman ng ibang tao ang nangyari, kamatayan lang ang magiging kapalit niya. Kasabay nito, mabilis na tumatakbo si Muhay papunta sa kanyang partner. Natagpuan niya ang driver ng taxi na nagdala sa biktima. Pero habang sinusundan niya, tinamaan siya ng ladrilyo sa ulo. Inakala ng driver ng taxi na isa siyang miyembro ng gang na nangongolekta ng utang. Kaya inunahan niya ito at tumakas. Nagpigil ng tawa si Muhay sa paghihirap ng kanyang kaibigan. Dahil sa sugat sa ulo, nagkaroon siya ng paraan para paaminin ang driver. Kung hindi sasabihin ng driver ang lugar na pinupuntahan ng biktima, ay dedemanda niya ito sa kasong tangkang pagpatay. Natakot ang driver sa sikat na abogado. Sinabi niya na dinala niya ang biktima sa Golden City. Iyon ay isang entertainment center para sa mga taikoon. Doon, maaari siyang kumita ng malaking pera sa pagkuha ng mga customer. Isang bagong lead na naman ang nagpasigla kay Muhay. Mas lalo pang gumulo ang sitwasyon. Kinabukasan sa silid ng mga guro, nahirapan ang babaeng kasamahan niya dahil sa manager. Gusto ng manager na magturo din ang kasamahan niya ng French dahil sa matinding pressure. Hindi makapagsalita ang babaeng kasamahan niya. Ang pagiging bastos na ito ang nagpaiinis kay Suhi. Gusto niyang makipag-usap kay Muhay sandali, ngunit hindi siya pinansin nito. Sa ngayon, nakatuon siya sa pag-imbestiga sa kaso. Ayaw ni Muhay na masangkot sa mga hindi kinakailangang problema. Hindi niya kailangan ng opinyon niya kung tutulungan niya ang kasamahan niya o hindi. Pagkatapos noon, bumalik si Muhay sa classroom. Nang makita siya ng bully, agad na inihagis nito ang bola sa harap niya. Sinubukan ni Muhay na kontrolin ang sarili niya sa mga pang-aasar ng mga ito. Dahan-dahan niyang kinuha ang bola at tumayo sa harap ng bully. Hindi na siya kasing saya tulad ng dati. Galit na inihagis ni Muhay ang bola sa labas ng bintana. Nagulat ang buong klase sa ganoong pag-ugali ng guro. Binalaan sila ni Muhay na sa susunod na mangyari ito, itatapon niya sila sa labas. Sa ngayon, pumasok na ang buong klase sa bagong aralin. Nabigo ang Manan is scam na hindi nagawa ng kanyang mga alagad ang kanilang gawain. At mas lalo pang naging bastos ang bully na humingi ng pahintulot na gamitin ang rooftop. Masaya siyang nagbigay ng isang malaking tumpok ng pera sa Manan is scam. Ngunit tinuring lang ng Manan is scam na basura ang tumpok ng pera. Huwag mong isipin na mabibili mo ako ng kaunting pera. Kung hindi mo paalisin ang gurong iyon, huwag ka nang mangarap na gamitin ang rooftop mula ngayon. Galit na umalis ang Manan is scam at umuwi. Siya ay karaniwang nakasakay sa kotse kasama ng kanyang mga kaibigan. Sa kotse, madalas niyang inaatake si Muhay. Bakit ba ang isang high level na walang kwenta ay nagpapanggap na magturo ng mga aralin sa buhay? Isang kaibigan niya ang tumatawa at nagtanong kung inggit ba siya sa guro. Mayroon bang walang kwenta na gwapo at matangkad? Nagalit ang Manan is scam at nagtanong kung ano ang sinasabi niya. Ang babaeng estudyante ay nagpatuloy, mali ba ako? Hindi ba ikaw ang laging sumusunod kay Soul nang banggitin ang pangalan ni Soul? Natahimik ang kotse. Nagsalita si Bomjin at sinabihan ang babaeng estudyante na huwag nang banggitin ang isyong ito. Si Teja na nakaupo sa tabi niya ay tumingin kay Bomjin. Ang malungkot na mukha niya ay pumukaw sa atensyon niya. Ang grupo pagkatapos ay nagtungo para makipagkita sa manager. Umasa sila sa katayuan ng kanilang pamilya upang baguhin ang kanilang academic records. Bawat isa sa kanila ay may sariling plano. Ang babaeng estudyante ay nangangarap na maging isang sikat na idol. Gayunpaman, inakala ng direktor na masyado nang matanda ang babaeng estudyante. Ang alagad ng babaeng estudyante ay tila mas angkop. Hindi sinasadyang narinig ng babaeng estudyante ang lahat ng ito. Sa harap, parati siyang nagpapanggap na magkapatid. Ngunit sa likod, nag-post siya ng expose tungkol sa kanyang alagad. Ang drama na ito ang naging dahilan upang ma-disqualify ang alagad mula sa kumpanya. Hindi inasahan ng babaeng estudyante na magdusa siya ng ganoon kabilis. Habang abala siya sa pagsasanay para sa kanyang debut, biglang may pamilyar na boses siyang narinig. Mula sa gate, dahan-dahang lumapit si Muhay. Maling akala ng babaeng estudyante na alam ng guro ang balita, kaya pumunta siya para batiin siya. Sa likod niya, may hawak pa siyang isang bungkos ng pulang bulaklak. Masaya ang babaeng estudyante na napakamaalalahanin ng guro. Bago pa man niya makuha ang bungkos ng bulaklak, hinulog na niya ito sa lupa. Mahinahong sinabi ni Muhay na sa buong buhay niya, hindi mangyayari na magiging sikat siya. Ang hawak niya ay isang demanda laban sa kanya sa kasong pagkalat ng chismis tungkol sa biktima online. Lumalabas na natagpuan ni Muhay at ng kanyang kasamahan ang anonymous na post pagkatapos na ikumpara ang paraan ng pagsulat at ang e-address. Napagtanto nila na ang
anonymous account at ang babaeng estudyante ay isa. Ang account na iyon ay nagpost ng mga larawan ng biktima na nagbebenta ng mga bulaklak online. Kasabay nito ang mga pag-atake na direktang patungkol kay Sogi, kaya pumunta si Muhay para makilala ang kanyang unang target. Si Ezi ay mayabang pa rin sa pag-aakalang walang silbi ang ginagawa ng guro. Hindi niya alam ang anumang chismis. Dahil sa pagtanggi ng babaeng estudyante, kinuha ni Muhay ang ebidensya na kanyang nakalap para ipagkumpara. Habang hawak ang mga larawan, nagbago ang mukha niya at hindi na niya napanatili ang kanyang mayabang at mapagmataas na itsura. Alam niya na kung lalabas ang ebidensya na ito, ang kanyang karera na hindi pa nagsisimula ay magtatapos na ng tuluyan. Kinamumuhian ni Muhay ang mga taong may mukha ng kabanalan. Sa paaralan, patuloy na binubuli niya ang biktima, habang sa labas naman, tahimik siyang nagkakalat ng chismis. Alam niya na hindi ito magagawa ng isang tao mag-isa, ngunit ang mga masasamang salita na iyon ang nagtapos sa buhay ng biktima. Ngayon si Muhay ang may hawak ng kapangyarihan, may karapatan siyang magpasya sa kapalaran ng mayabang na batang ito. Galit na nagtanong si Ezi kung gusto niyang matanggal sa trabaho, dahil isa lang siyang pamilyar na praktikanteng guro. Ano ang karapatan niya na turuan ako ng leksyon? Umiti si Muhay at sinabing ang mahusay niyang tatay ay iniimbestigahan na rin. Posibleng ma-assign siya sa ibang bansa at hindi makakapromote. Patuloy na binalaan ni Muhay na okay lang kung matanggal siya sa trabaho. Ngunit ang mga taon ng pagsisikap ng babaeng estudyante ay mawawala ng kabuluhan. Sa sandaling iyon, muling bumukas ang pinto ng practice room at pumasok ang manager ng kumpanya. Nagulat siya na mayroong estranghero na nakatayo rito. Ipinakilala ni Muhay ang sarili niya bilang guro ng babaeng estudyante. Masayang nakilala ng manager ang guro at nagtataka kung bakit siya narito. Nag-alinlangan si Muhay na magsalita na gusto niyang makipag-usap sa manager ng pribado. Dahil dito, natakot ang babaeng estudyante na magsalita. Nagpatuloy si Muhay sa pag-atake at sinabing dapat alam din ng manager ang tungkol sa bagay na ito. Binigay ni Muhay ang ebidensya sa harap ng manager. Kapag nabasa niya ang mga ito, malalaman niya kung ano ang ginawa ng kanyang empleyado. Sa sandaling ito, takot na nagsalita ang babaeng estudyante na alam na niya ang kanyang pagkakamali. Lumingon si Muhay at nagtanong, kaya inaamin mo ito, tama? Masunuri na tumango ang babaeng estudyante. Nagtataka ang manager kung ano ang nangyayari at bakit takot na takot ang babaeng estudyante. Agad na binawi ni Muhay ang kanyang kamay at sinabing nandito lang siya dahil madalas na lumiban si Isi sa klase. Samantala, binantaan ni Muhay ang babaeng estudyante na burahin na rin ang expose page. Kung hindi, pupuntahan niya ang manager para makipag-usap sa susunod. Kinabukasan, si AC ay pumasok sa paaralan na may halo-halong emosyon. Inihanda ng kanyang mga kaklase ang isang surprise party para batiin si AC sa kanyang nalalapit na debut. Gayunpaman, wala siyang gana na magsaya, lalo na pagkatapos ng mga nangyari kagabi. Galit na tinapon ni AC ang cake na ikinagulat ng kanyang mga kaibigan. Nagulat ang lahat na ginawa niya iyon. Si Teja na nakaupo sa tabi niya ay nagtanong kung ano ang problema niya. Maaga pa lang ay naghanda na ang lahat para sa party. Ngunit hindi nangahas si AC na sabihin ang totoo sa kanyang kaibigan. Si AC ay pumunta sa rooftop upang mag-isip sa break time. Kailangan niyang burahin ang website, kung hindi, malalantad ang katotohanan. Kasabay nito, si Muhay ay nakakakuha ng mga curious na tingin mula sa mga bata. Lumalabas na may nag-post kagabi na may relasyon sila ni Sohi. Ang pag-ibigan ng mga guro sa paaralan ay lumikha ng romantikong kapaligiran. Nagulat din ang mga kasamahan nila na naglakas loob silang maging ganoon ka-open. Lalo hindi pa nalulutas ang chismis. Hindi gaanong pinansin ni Muhay ang mga komento na ito, ngunit iba si Sohi. Pumunta siya para makipagkita sa mga estudyanteng nakakita sa post na bigla si Sohi na mabilis na kumalat ang maraming impormasyon, kasama na ang litrato ni Sogi. Habang nag-scroll siya sa internet, biglang nawala ang website ng walang bakas. Hindi na ito ma-access ng lahat ng mga estudyante. Kinabahan ng Manan is his scam at naalala niya ang nakaraan nang sinusundan niya ang biktima. Sa pinakamasayang sandali, pumasok si Hanso, binugbog siya ng husto ni Hanso, at hanggang ngayon ay nananatili pa rin ang trauma ng Manan is his scam sa bugbog na iyon. Sa sandaling ito, lumitaw ang bully at buong pagmamalaki niyang sinabi na siya ang nag-post ng expose tungkol sa mga guro. Ngunit sa sandaling ito, wala sa mood ang Manan is his scam na makinig sa kanya. Galit na sinipa siya ng Manan is his scam ng ilang beses at umalis. Kinailangan tiisin ng bully ang kahihiyan sa harap ng lahat ng mga estudyante. Nagwild siya sa paghahanap ng mga alipores para pagbuntungan ng galit. Ngayon, ayaw na niyang magpasakop sa pamamahala ng Manan is his scam. Lilipat siya ng lugar sa labas ng paaralan. Hindi lang si Muhay kundi pati na rin ang karibal na babaeng abogado ay muling iniimbestigahan ang kaso. Nagdududa ang babaeng abogado na hindi si Hanso ang tunay na kriminal. Hinihiling ng babaeng abogado na muling suriin ng forensic team ang crime scene nang dumating ang principal. Nagtanong siya kung sino siya para magdesisyon ng ganoon dahil bahay niya raw ito. Ipinakita ng babaeng abogado ang kanyang na ikinatakot ng principal. Alam niyang hindi niya maaaring kalabanin ang taong ito ngayon, kaya umalis na siya bago pa siya mahuli. Sa pamamagitan ng kanyang mga koneksyon, tinawagan niya ang superior ng babaeng abogado. Sinabi nila na aayusin nila ang bagay na ito ng lubusan at walang mangyayaring masama. Sa paaralan, ang bully ay laging naghahanap ng away at binubuli ang mga mahihina. Wala siyang respeto sa iba. Naiinis si Bomjin sa mga bagay na ito, kaya nilapitan niya ang alagad nila. Kung gusto nilang makatakas sa pambubuli, tumayo sila at lumaban. Takot sila sa mga mas malakas sa kanila, kaya gumanti sila ng walang awa. Samantala, si Ezi ay lumapit sa kanyang guro para makipag-usap. Ginawa niya ang lahat ng hiniling ni Muhay.
Mula sa pag-delete ng website hanggang sa pagsasabi ng totoo, nagtataka pa rin si Muhay kung saan kinunan ni Ezi ang litrato. Taos pusong sumagot si Ezi na aksidenteng natagpuan niya ang isang silid na puno ng litrato. Puno ito ng mga litrato ng biktima. Batay sa salaysay, nahulaan ni Muhay ang silid na iyon. Nalaman din niya na ang taong nakunan sa litrato kasama ng biktima ay ang prinsipal. Nagulat si Ezi, sino ba talaga siya? Gayunpaman, hindi pa rin alam ng guro ang buong katotohanan. Sa rooftop na ito, inamin ng biktima ang kanyang pagkakakilanlan. Si So pala ay lumaki sa isang orphanage. Matapos malaman ang katotohanan, sinimulan siyang pahirapan. Ang nangunguna sa pambubuli ay si Teja. Kasabay nito, natuklasan ni Sohee ang pagkakakilanlan ng abogadong nagtanggol sa suspect. Bukod pa rito, ginamit pa niya ang larawan ng biktima na nagbebenta ng bulaklak sa korte para manalo. Ang abogadong iyon ay walang iba kundi si Muhay. Nagulat ang guro at lumapit sa kanya. Hindi pa alam ni Muhay na nabuking na siya. Galit na nagtanong si Sohee kung paano siya naging ganoon kawalang hiya. Siya ang abogadong nagtanggol kay Hanso, tama. Bago pa makapag-react si Muhay, isang upuan ang itinapon mula sa itaas. May gulo sa klase sa pagitan ng alagad at ng bully. Hindi na makayanan ng alagad ang pang-aapi na nararanasan niya sa loob ng maraming taon. Kaya nang binanggit ng bully na aaway niya ang kapatid niya, hindi na siya nakapagtimpi. Sinalakay niya ito at binugbog. Kahit na mas maliit ang kanyang katawan, na corner pa rin niya ito. Gumawa ang alagad ng isang lock na hindi makawala ang bully. Nakita niya ang isang cutter sa tabi at agad niya itong kinuha para takutin ang bully. Takot na sumigaw ang bully, bitiwan mo ako. Sa sandaling iyon, mabilis na tumakbo ang mga guro. Sumigaw si Muhay na kung gagawin niya iyon, magiging kriminal siya. Kung mangyari iyon, hahamakin ng lahat ang kapatid niya. Dahan-dahang kumalma ang alagad sa sinabi ng guro. Kung gusto niyang maghiganti sa mga bully, kailangan niyang gawin na magbayad sila sa ilalim ng batas. Nang aaksyon na siya, nagsalita si Sohee. Sinabi niya na gagawin niya ang lahat para matulungan siyang makaalis sa sitwasyong ito. Sa huli, binitiwan niya ang bully. Galit na sinabi ng bully, patuloy kong bubulihin ang kapatid mo. Kung may mangyari sa kanya, kasalanan iyon ng walang kwenta niyang kuya. Nagalit ang alagad at tumakbo para hiwain ang bully. Buti na lang at tumakbo si Muhay at sinalo ang tama para sa kanya. Sinubukan ni Muhay na mag-sign na okay lang siya. Ipinaliwanag niya na sinabi ng bugok na hahabulin niya ang kapatid niya. Sumigaw si Muhay na kung magpapatuloy siya, wala siyang maililigtas na sinuman. Kailangan niyang ibaba ang kutsilyo bago pa lumala ang sitwasyon. Masunuri na binitawan ng alagad ang sandata. Nagpasya siyang magtiwala sa mga guro sa pagkakataong ito. Sa labas, nakatayo si Bomjin at pinapanood ang lahat. Nasiyahan siya na lumaban na ang alagad. Matapos masugatan ang guro, ginamot siya ni Sohee. Gayunpaman, hindi pa rin siya lubusang pinatawad sa mga nagawa niya. Niloko niya ang lahat sa loob ng mahabang panahon. Bakit niya ginamit ang litrato ng biktima sa korte? Iyon ay chismis lang na ikinalat ng mga bata sa internet. Wala itong pagkakaiba sa chismis sa pagitan natin. Sinubukan ni Muhay na ipagtanggol ang kanyang sarili. Ginagawa lang niya ang kanyang tungkulin bilang abogado. Ang tanging pagkakamali niya ay hindi niya alam kung gaano ka-stupid si Hanso kung hindi siya naggulo tapos na sana ang lahat ngayon. Ngunit hindi tinanggap ni Sohee ang paliwanag na ito. Sa huli, ginamit lang niya ang tiwala ng ibang tao para manalo. Pagkatapos niyang sabihin iyon, galit siyang umalis. Kasabay nito, ang principal at ang manager ay nagkakalokohan sa paglilinis ng gulo. Ang dalawang estudyanteng sanhi ng gulo ay walang kontribusyon sa paaralan. Ngunit iminungkahi ng manager na paalisin na sila. Sa sandaling ito, lumapit si Bomjin at Teja. Masayang tinanong ng principal ang progreso ni Teja para sa kompetisyon. Sinabi niya na gagawa siya ng oras para dumalo. Ngunit pinutol ni Bomjin ang sinasabi niya at nagtanong kung inimbitahan ba siya. Dahil dito, nanigas ang principal. Nang makaalis ang dalawang bata, inilabas ng principal ang kanyang galit. Ngayon, pati ang mga bata ay walang respeto sa akin. Ngunit sa simula pa lang, wala namang pakialam si Bomjin tungkol dito. Hindi niya kailangan ang tulong ng matandang iyon. Pagkatapos nito, tinawag ng manager ang mga guro para magbigay ng desisyon tungkol sa pagpapatalsik sa kanila sa paaralan. Tumayo si Sohee at tumutol sa desisyong ito. Inakala niya na magiging kontraproduktibo lang iyon. Ang dapat gawin ng paaralan ay turuan muli ang mga batang ito. Ang bawat isa ay may pagkakataon na magbago. Gayunpaman, gusto pa rin ng manager na paalisin ang dalawang bata. Matigas na sinabi ni Sohee na kung ganoon, magsusumite siya ng petisyon sa Ministry of Education. Tatanggapin lang niya ang desisyon kung mayroong opisyal na resulta ng investigasyon. Nagalit ang manager ngunit hindi niya mapigilan si Sohee. Galit siyang umalis sa gitna ng pulong. Pagkatapos niyang lumabas, nakatanggap siya ng isang text message. Humihingi ng tawad ang babaeng kasamahan niya kay Sohee tungkol sa nangyari noon. Ang kanyang kasamahan ay humanga sa ginawa niya. Hindi lahat ay naglalakas loob na tumayo laban sa paaralan. Gayunpaman, hindi ininda ni Sohee ang kritisismo para ipagtanggol ang mga estudyante. Sinabi ni Sohee na mananatili siyang nasa panig ng tama. Kung may problema ang kanyang kasamahan, maaari siyang lumapit sa kanya. Kasabay nito sa pribadong silid ng mga mayayaman, masaya ang manan isi-scam na nabugbog ang mga
mga bully. Siguradong kahihiyan siya ngayon. Si Ezzy na nakaupo sa tabi niya ay sarkastikong nagsabi na marahil ay ginagawa niya ito dahil wala si Hanso nang marinig ang pangalan na ito. Nagalit ang manan isi-scam. Tumayo siya at inihagis ang tasa sa pader. Sinira ng ingay ng basag na tasa ang katahimikan sa paligid. Hindi ba binalaan ko kayo na huwag banggitin ang pangalan na iyon? Hindi natatakot si Ezzy sa taong ito na mainitin ang ulo. Talo ba siya ni Hanso sa boxing? Galit na sinabi ng manan is-scam na isa lang siyang bumagsak na estudyante. Ngunit sinabi ni Ezzy na ang principal ay suspect din, hindi ba sila ay nasa isang client relationship? Hindi na rin makapagtimpi si Bomjin na nakaupo sa tabi. Bakit ninyo binabanggit ang bagay na ito? Nang makita ni Teza na ipinagtatanggol niya ang biktima, nainggit siya. Bakit lagi kang mabait sa biktima? Ngayon ay off ni Muhay at nakikipagkita siya sa kanyang dating sekretarya para humingi ng tulong. Kapag nakita mong pumunta ang principal sa law firm, abisuhan mo ako. Nakita ng sekretarya ang litrato at natanto na ito ang taong tumawag sa kanila ang pulis. Hindi lang ang principal kundi pati na rin ang stalker ay pumunta sa opisina. Bilang anak ng direktor, gusto niyang tingnan ang case file ni Hansel. Nagsimula nang gumalaw ang mga tauhan, bumalik si Muhay sa base para gumawa ng bagong plano. Gusto niyang sundan ng kanyang assistant ang bully. Gusto niyang malaman kung saan nakatira ang lalaki at siya naman ay pupunta sa police station upang alamin ang sitwasyon. Gustong tingnan ni Muhay ang listahan ng mga bisita ng suspect. Ngunit sinabi ng pulis na hindi niya ito maaaring tingnan at nakita nila ang kanyang taos-pusong saloobin. Sinabi ng warden na ang bisita ay hindi ang bully at hindi niya alam kung sino iyon, alam lang niya na pagkatapos kausapin ang suspect. Mukha siyang malungkot at sa sandaling iyon, tumawag ang assistant. Ang negosyo ng pamilya ng bully ay nabigo, kaya madalas siyang pahirapan ng grupo. Ang pamumuhay sa ganitong sitwasyon ay naging dahilan upang maging masama ang kalikasan ng bully. Kumita siya ng pera sa pamamagitan ng pagpapahiram ng pera sa ibang mga mag-aaral na may mataas na interes. Sinundan siya ni Muhay at nahuli siyang nangingikil sa ibang tao. Nagbanta si Muhay na kung hindi niya pakakawalan ang kanyang kaklase, sasabihin niya ang isang bagay na itinago niya sa broadcasting room. Galit na nagtanong ang bully kung ano ang ginagawa ng guro. Binunot niya ang kutsilyo na nakatago sa kanya at binantaan si Muhay na kung hahawakan niya ang kanyang mga gamit ay gaganti siya. Sinabi ni Muhay na gusto lang niyang malaman kung kanino galing ang mga sapatos na suot niya. Tila natamaan siya, sumigaw siya, ano ang pakialam mo kung kanino ko ninakaw ang mga sapatos na ito? Pagkatapos niyang sabihin iyon, sumugod siya para atakihin si Muhay, ngunit sinuntok siya pabalik. Sumigaw ang bully, ang sapatos na ito ay sa alalay. Nagulat si Muhay dahil hindi niya inaasahan na siya pala ang tao. Binalaan ni Muhay ang bully na huwag na siyang magpakita malapit sa paaralan. Kung hindi, pagsisisihan niya ito. Pagkaalis ng guro, mabilis na tinawagan ng bully ang kanyang mga alalay. Malapit ng halughugin ng baliw na gurong iyon ang music room. Dalian mo, pumunta ka, dilinisin mo ito. Ngunit ang pumunta sa silid ay ang stalker. Hinamon niya ang bully na isa siyang walang kwenta. Ngayon na pinalayas na siya sa paaralan, hindi na siya natatakot sa stalker. Galit siyang sinuntok ang stalker bago dumating ang guro. Samantala, papunta si Muhay sa ampunan kung saan lumaki si Hanso, gusto niyang malaman ang katotohanan upang mailigtas ang buhay niya. Sinabi ng madre na magkasundo sila noong bata pa. Tuwing inaapi si Soji, si Hanso ang tumutulong sa kanya. Lumipas ang panahon hanggang sa araw na inampon si Soji, labis na nasaktan si Hanso dahil iniwan siya ng kanyang tanging pamilya. Ang lahat ay nangyari hanggang 2 taon na ang nakalipas. Bumalik si Soji sa ampunan na may maraming sugat sa katawan. Hiniling niya sa madre na makita si Hanso, ngunit wala na ang bata doon. Hindi alam ng madre na iyon ang huling beses na makikita niya si Soji. Mabilis na bumalik si Muhay sa base. Natuklasan ng kanyang assistant na hindi customer ni Soji ang principal. Ito ay isang malaking organisasyon na kasangkot ang maraming matataas na opisyal. Isa lamang si Soji sa maraming high-end na escort. Sa sandaling ito, dumating ang principal sa law firm at nagdulot ng gulo. Magkasama kayo, tama. Bakit biglang naging masama ang inyong relasyon? Sinabi ni Muhay na si Soji ang susi sa paghahanap ng salarin. Ang madalas na sumusunod kay Soji at ang kanyang ama ay walang iba kundi ang stalker. Mabilis na bumalik si Muhay sa photo room para mag-imbestiga. Gaya ng inaasahan, ang silid ay puno ng mga larawan ni Soji kasama ang mga customer. Sinusubukan niyang maghanap ng ebidensya na naroon. Biglang, isang larawan ang nakapukaw sa interes ni Muhay. Sa sandaling ibinaba niya ang larawan, biglang may amoy ng apoy at ang buong silid ay mabilis na nasunog. Tumawa si Muhay dahil may naglakas loob na makipaglaro sa kanya. Kumalat na ang usok sa buong pasilyo at na-trigger ang fire alarm. Nagulat si Sohay nang makita siyang lumabas mula sa lihim na silid. Binigyan niya siya ng tuwalya para patuyuin ang kanyang buhok. Ipinaliwanag ni Muhay na sa silid na iyon, mayroong daan-daang larawan na nakabitin. Sa sandaling hinawakan niya ang mga ito, biglang sumiklab ang apoy. Gayunpaman, hindi na siya pinagkakatiwalaan ni Sohay gaya ng dati. Marahil ay kailangan niyang ihayag sa buong paaralan ang tunay niyang pagkatao. Hiniling ni Muhay na bigyan siya ng 1-0 araw. Pagkatapos ng 1-0 araw, patutunayan niya sa kanya kung ano ang kanyang ginagawa. Bumalik si Muhay sa base na may inis na ekspresyon. May naglaro sa kanya, parang hawak na ng taong iyon ang lahat ng kanyang mga plano. Kaagad siyang pumunta sa paaralan tulad ng dati. Gayunpaman, ang kapaligiran sa faculty room ay medyo tensyonado. Inakala ni Muhay na isinumbong
siya sa school board, ngunit hindi pala. Nagpa siya si Sohai na bigyan siya ng isa pang pagkakataon. Sinabi din ng manager na ang desisyon na patalsikin ang alalay ay binaliktad. Hindi na maintindihan ni Muhay kung ano ang nangyayari. Bakit siya nakabalik sa paaralan ng ganoon kadali? Naglakad ang alalay sa klase sa ilalim ng mausisang tingin ng kanyang mga kaklase. Tinukso nila siya na siya ang sumaksak sa guro. Si Bomjin ang tanging lumapit para aliwin ang kanyang kaibigan. Mabuti na nakabalik ka sa klase. Bago pa sila nagulat, tumayo si Bomjin at nagsalita. Marahil alam na ninyo ang tungkol sa pambubuli ng buli sa kaibigan natin. Kaya, umaasa si Bomjin na hindi na muling mangyayari ang ganoong bagay sa klase. Ang pagkakita sa dalawang bata na nagsisimula ng magkasama ay nagpapataka kay Muhay. Dahan-dahang pumasok ang guro sa silid-aralan na may inis na ekspresyon. Sinimulan niya ang klase sa pamamagitan ng isang kwento. Kinuha ni Muhay ang isang telepono at sinabi, kung kumuha ng litrato si estudyante, kay estudyante B gamit ang kanyang telepono, ano ang mangyayari? Bukod pa rito, gusto pang itago ni estudyante A ang mga larawang iyon para sa kanyang sarili. Gayunpaman, hindi pa nahuli ang gawin ni estudyante A, natigilan ang stalker at hindi alam kung saan pupunta. Lumapit si Muhay sa kanya at tinanong kung bakit hindi pa rin siya gumagalaw. Sinabi ng stalker na ang pagkuha ng litrato ay hindi krimen. Sinimulan ni Muhay na tanungin ang mga taong pumili ng grupong nagkasala. Lahat ay naniniwala na ito ay isang iligal na gawain na lumalabag sa privacy ni estudyante E. Nagtanong pa si Muhay kung nalaman ni estudyante C at inireport ang guro habang binura ni estudyante E ang lahat ng mga larawan, ibig sabihin ay wala ng ebidensya kaya nagkasala ba si estudyante E o hindi. Pinamunuan ni Bomjin ang mga estudyante upang lumipat sa hindi nagkasala na kahon. Ipinaliwanag ni Bomjin na dahil hindi nila mapatunayan ang mga gawin ni estudyante, hindi maaaring hatulan ng korte si E bilang nagkasala. Isang babaeng estudyante ang nagtanong sa guro kung gayon, sino ang magtatanggol kay estudyante. Ngunit sinabi ni Bomjin na walang pinsala si estudyante B. Kinuha lang ni estudyante A ang mga litrato at tiningnan ang mga ito ng mag-isa. Kahit na ang sagot ay makatuwiran, hindi ito nagustuhan ng ibang mga estudyante. Dagdag ng guro ng isang bagong sitwasyon, may isang tao na nagpakalat ng mga larawan na iyon online. Kaya, sino ang mas may kasalanan sa biktima, ang kumuha ng litrato o ang nagpakalat? Nagsimulang magbulungan ang mga tao sa klase, hindi alam kung ano ang pipiliin. Dahan-dahang pinagmasdan ni Muhay ang mga galaw ng mga estudyante. Bigla, tumayo si Bomjin sa harap niya at nagtanong kung mayroong mga larawang iyon ang guro, paano siya parurusahan kapag nabigo siya. Umiti si Muhay at sumagot kung matagpuan ang mga larawang iyon sa paaralan, hindi parurusahan ang guro. Umiti ang stalker at sinabi kung ipagpalagay natin na mayroon pa ring orihinal na file si estudyante, mangyayari kaya na nanakawin ng guro ang mga larawang iyon. Habang sasagutin na ni Muhay ang tanong, tumunog ang bell para sa katapusan ng klase. Sinabi niya na kung gusto nilang malaman ang sagot, pumunta sila sa kanya. Pagkatapos nito, sinundan ng alalay ang guro sa rooftop. Nagtataka siya kung bakit siya tinawag ng guro doon. Tinanong ni Muhay kung nabawi na niya ang mga bagay na ninakaw sa kanya, lalo na ang mga sports shoes na suot niya noon. Nagkunwari ang bata na hindi siya ang may-ari ng mamahaling sapatos, ngunit hindi pa binabanggit ni Muhay ang halaga nito. Tinanong niya kung ang prinsipal ba ang nagbigay ng sapatos sa kanya. Natakot ang alalay at sinubukang tumakas, ngunit biglang sinabi ni Muhay na malapit nang magising si Hanso, gayunpaman, hindi pa rin niya kayang harapin ang katotohanan. Mabilis na umalis ang bata, pinabayaan ang guro. Naalala ng alalay ang mga pagkakataon na tinulungan siya ni Hanso. Si Hanso ang tumulong sa kanya na makatakas mula sa mga bulis. Nang gabing iyon, pumunta si Sohee sa ospital kung saan ginagamot ang kanyang estudyante. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng silid. Nagulat siya nang makita si Muhay sa harap niya. Si Muhay ang nagdala kay Hanso sa ospital para magpagamot. Sinabi ni Muhay na ang alalay ay may koneksyon sa principal. Siya ang taong nakipagkita kay Hanso bago siya tumalon. Ayaw maniwala ni Sohee sa sinasabi niya. Inisip niya na gusto lang ni Muhay na manalo sa kaso. Ngunit ang ginagawa niya ngayon ay baguhin ang paaralan na ito. Gusto niyang mahuli ang lahat ng mga bulok na tao na nasa lugar na ito. Nagsimulang magkagulo ang panloob na grupo ng mga nangungunang estudyante. Ayaw na ng stalker na tumanggap pa ng mga utos mula kay Bomjin. Kahit si Teja, na gusto siya, ay hindi matanggap ito. Akala mo ba hindi ko alam ang tungkol sa inyo ni Sol? Hindi ko na matanggap ang pagkatao mo ngayon. Nang gabing iyon, pumunta ang stalker sa law firm para tingnan ang case file. Hindi sinasadyang nahuli siya ng kanyang ama. Galit niyang hinila ang kanyang anak sa kotse. Bilang isang maharlika, huwag ka nang masyadong mausisa. Nagtaka ang stalker at nagtanong kung sino ang tunay na salarin. Galit na sinabi ng ama, si Hanso ang gumawa noon. Mula ngayon, hindi mo na kailangang mag-imbestiga pa. Kinabukasan, pinuntahan ni Muhay ang stalker para makipag-usap. Alam na ni Han ang tunay na pagkatao ni Muhay. Kalmado niyang sinabi na may ebidensya siya na ang stalker ang may-ari ng litrato. Bukod pa rito, hindi siya ang nagbagsak kay So, malamig siyang nagbanta. Ang prinsipal ba ang taong iyon? Kung may alam ka, sabihin mo sa akin. Kaibigan ng kaaway. Naalala ni Han ang araw na pumunta siya sa nightclub para kumuha ng litrato ng lihim. Gayunpaman, pinalabas siya ng security. Sa sandaling iyon, pumasok ang prinsipal na nagpapataka kay Han. Bakit siya narito? Sinabi ni Muhay na ibigay sa kanya ang memory card.
Kapag nasa kanya na ang file ng larawan, malalaman niya kung sino ang nasa likod nito. Gayunpaman, ayaw ibigay ng stalker ang ebidensya. Natatakot si Han na baka masangkot din siya sa gulo. Biglang sinabi ni Muhay na ang ama niya ang nagbigay sa kanya ng kasong ito. Siya rin ang nag-ayos para depensahan niya ang suspect. Napatulala ang stalker nang malaman niyang kasama ang kanyang ama. Dagdag pa ni Muhay, paano kung nakikipagkita si Soji sa mga customer? Nagtaka ang stalker kung sino ang tinutukoy ng guro. Sinabi ni Muhay, kung gusto mong malaman ang katotohanan, hanapin mo ako. Nagsimula na ang susunod na klase, ngunit hindi gusto ni Teja ang guro sa German. Kaya, nagpakita si Teja ng masamang saloobin at umalis sa klase. Galit na sinabi ng guro na umupo si Teja. Kahit pa matanggal ako sa trabaho ngayon, huwag kang umalis. Naging mainit ang pagtatalo ng dalawa. Sa isang sandali ng galit, hindi sinasadyang naitulak ng guro si Teja at nasugatan siya. Ito ang dahilan kung bakit dumating sa paaralan ang magulang ni Teja. Galit siya dahil may naglakas loob na saktan ang kanyang anak. Sa kabutihang palad, tumulong si Muhay kaya hindi nasaktan ang kanyang kasamahan. Gayunpaman, hindi ganoon kaswerte ang prinsipal. Dahil sa insidenteng ito, kinuha ng magulang ang lahat ng pera mula sa paaralan. Kahit na lumuhod siya at nagmakaawa, hindi siya pinansin. Nagtapos na ang relasyon na ito. Pinaandar ng prinsipal ang kanyang kotse patungo sa party ng mga magulang. Ang lugar na ito ay puro mga maimpluwensyang tao. Naroon na rin si Muhay, naghihintay. Ang pangunahing bahagi ng party ay ang pagtugtog ng piano ni Teja. Gayunpaman, dahil sa kanyang nasugatang braso, nahinto ang pagganap. Natakot si Teja nang makita ang ekspresyon ng kanyang ina. Galit siyang pinagpapalo ang piano at umalis. Sa sandaling iyon, dumating ang prinsipal para guluhin ang party. Sa kanyang lasing na estado, ibinunyag niya ang maraming nakakagulat na lihim. Lalo na ang tungkol sa paggamit ng boss sa kanyang posisyon upang burahin ang lahat ng mga krimen. Tuwang-tuwa si Muhay na i-record ang pag-amin nang dumating ang prosecutor. Sinikap niyang pigilan ang prosecutor na pumasok at arestuhin ang prinsipal. Ang prinsipal ay isang sunod-sunuran lamang ng salarin. Ngunit hindi pinaniwalaan ng prosecutor ang kanyang sinabi. Sinira pa nga ng prosecutor ang kanyang recording device. Nang aalis na sana ang prosecutor, pinigilan siya ni Sohee. Sinabi niya na ang prinsipal ang nagpilit kay Hanso na magpakamatay. Kung gusto ng prosecutor na malaman ang katotohanan, kailangan niyang maghintay para sa tamang pagkakataon. May ebidensya si Sohee tungkol sa plano ng prinsipal. Ngayon, ang kailangan lang nilang gawin ay maghintay para sa tamang oras para mahuli ang mastermind. Nagtataka ang prosecutor kung bakit nagpanggap siyang guro. Nag-iimbestiga ba siya ng palihim sa kanyang likuran? Sinabi ni Muhay na ang paaralan ang pinagmulan ng lahat. Naglupong ang mga opisyal sa kanilang mga anak sa ibang pangkat ng interes. Ang mga pinabayaan na bata ay magkakaroon ng superioridad na kumpleho. Patuloy silang nang aapi at nambubuli sa ibang mga estudyante. Iyan din ang pangunahing dahilan kung bakit nagbago ang buhay ni Soha. Biglang tumawag ang boss ng prosecutor. Galit siyang nagtanong kung nasaan siya. Ano man ang ginagawa mo, bumalik ka na sa opisina ngayon din. Sabi ni Muhay na ang taong iyon ay ang pangatlo, kasama ang kanyang boss at ang prinsipal. Sila ang mga pinuno ng food chain na ito. Sa parehong oras, ang prinsipal ay nasa isang pribadong meeting room kasama ang mga magulang. Wala na siyang dapat mawala ngayon. Kung hindi kayo mag-investa sa paaralan at magbibigay ng pera sa prinsipal, lahat ng impormasyon tungkol sa peking transcript ay ilalabas sa publiko. Galit ang babae dahil may naglakas loob na bantaan siya. Ngunit para sa kapakanan ng kanyang anak, nagpasya siyang makipag-ayos sa prinsipal sa pagkakataong ito. Pagkatapos makakuha ng malaking regalo, masaya siyang umuwi. Sa sandaling iyon, dumating ang ama ni Bomjin. Siya ay isang kongresista na tumatakbo para sa pagkapangulo. Yumuko ang prinsipal para bumati, ngunit hindi siya pinansin ng lalaki. Para sa kongresista, ang prinsipal ay isang piyesa lamang sa chess. Nagpatuloy siya sa meeting room kung saan naghihintay ang mga magulang. Hindi siya natuwa nang malaman niyang may naglakas loob na gumulo sa party. Binigyang diin niya na sa susunod, huwag hayaang malaman ng mga taong tulad nito ang mga bagay-bagay. Samantala, nilapitan ni Bomjin si Teja para aliwin. Nagkaroon ng tiyak na hindi pagkakaintindihan ang dalawa. Gayunpaman, dahil sa pagiging mahilig ni Teja sa mga lalaki, nagbaba siya ng depensa. Kailangan lang ni Bomjin na suyuin ang dalaga ng ilang salita at kaagad siyang bumigay. Sinamantala niya ang pagkakataon na halikan si Teja. Ngunit ito ay bahagi lamang ng plano ni Bomjin. Sa likod ng peking pag-ibig na ito ay isa pang pakana. Hindi alam ni Teja ang tungkol dito. Masayang umuwi si Teja kasama ang kanyang ina. Nang makita niya ang kanyang anak na nakangiti, nabalisa siya. Paano ka pa rin nakangiti matapos mong sirain ang party? Malungkot na humingi ng paumanhin si Teja sa kanyang ina. Biglang binigay niya sa kanya ang profile ng isa pang estudyante. Ito ang taong gusto niyang lapitan at kaibiganin ng kanyang anak. Ngunit may relasyon ang taong ito kay Sohee, natatakot na naalaala ni Teja ang nakaraan. Ang maruming ginawa ng kanyang ina ay hawak ni Soji. Si Sohee ang nagbanta na ilalabas ang ebidensya na binili ni Teja ang parangal sa buong paaralan. Sa oras na iyon, si Teja ang ihihiwalay. Sa parehong oras, iniimbestigahan ni Muhay ang mga school record ng bawat miyembro ng grupo. Napangiti siya nang makita ang kahangahangang record ni Teja. Paano kaya nakuha ng isang bata
ang lahat ng ito. Tiyak na binili ng magulang ang mga markang ito. Sa sandaling iyon, pumasok ang isang estudyante. Sumenya si Muhay na huwag niyang banggitin ang kanyang pagkatao. Ngunit tila iba ang estudyanteng ito sa iba. Nakangiti siyang nagtanong kung maayos na ba ang liig ng guro. Alam ni Sohee ang kanyang pagkatao at ipinaliwanag niyang siya ang nagbunyag na abogado siya. Siya rin ang dumalo sa paglilitis ni Han, so inimbitahan ng guro ang batang babae para kumpirmahin ang tungkol sa pagbili ng mga parangal. Alam ng batang babae na ang mga estudyanteng ito ay madalas magtipon-tipon sa isang pribadong silid minsan sa isang buwan. Hati-hati silang dumadalo sa mga paligsahan na binili na. Nag-ambag ito sa pagpapaganda ng kanilang mga academic record. Gayunpaman, nakaramdam siya ng pagkakasala sa pagbubunyag ng kanyang mga kaibigan. Inaliw siya ni Muhay at sinabing tama lang ang ginawa niya. Ang mga batang ito ay kailangang malaman ang kanilang mga pagkakamali sa lalong madaling panahon. Kung hindi, ang kanilang buhay ay magiging mas masama. Kinabukasan, tinawag si Muhay sa opisina ng prinsipal. Masunurin siyang tumakbo doon na parang aso. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya ang maraming technical staff sa loob. Tinitingnan nila ang listening device na nakakabit sa silid. Biglang, may ingay na nag-abiso sa prinsipal. Binuksan ng technical staff ang safe upang tingnan ito. Napansin ni Muhay na mayroong isang hard drive sa loob. Nagduda siya kung iyon ba ang ebidensya na kailangan niyang hanapin. Biglang tinanong siya ng prinsipal, hindi ba ako masyadong mainga? Umiti si Muhay at sinabi, ito ay isang bagay na dapat gawin. Pinatawag ka ng prinsipal dito para may pag-usapan kayo. Kinikilala niya ang iyong mga kontribusyon sa paaralan. Kaya bibigyan ka niya ng pagkakataong maging advisor ng class 2. Nangangahulugan ito na may isang guro na kailangang mag-resign. Yumukod si Muhay sa prinsipal para magpasalamat sa kanyang pag-aalaga. Ngayon ang araw na ilalabas ang mga resulta ng huling pagsusulit. Ang mga ordinaryong estudyante ay nagrereklamo sa kanilang mga marka. Tanging ang mga anak lamang ng mayayaman ang nakakuha ng perpektong marka. Ito ay isang kahilingan mula sa manager. Lalo na, si Teja ay dapat na top isa sa lahat ng mga subject. Ngayon ang araw na formal na naging advisor si Muhay. Nag-aalala ang mga mayayamang estudyante dahil nandito ang kanilang guro. Alam ni Sohee na ang mga susunod na araw ay magiging impyerno. Upang makatakas sa guro, humingi siya ng tulong kay Bongjin. Nalaman niya na hawak na ng guro ang kanyang sikreto. Siya at si Teja ang nambubuli sa ibang mga estudyante. Nagulat si Bongjin nang malaman niyang siya ang huling nakakaalam. Alam din ng stalker ang tungkol sa guro. Sinabi ni Bongjin na haharapin niya ang bagay na ito. Huwag ninyong sabihin ito sa sinuman. Nang gabing iyon, pinuntahan ni Muhay ang stalker. Sinabi niya na tinalikuran ng prinsipal ang kanyang ama. Alam niyang hindi gusto ng batang ito ang prinsipal. Lalo na may kinalaman siya kay Soji. Tinamaan ni Muhay ang kahinaan niya. Kung ibibigay mo ang ebidensya, ikukulong ko ang prinsipal. Upang maisakatuparan ang kanyang plano, nagpa siya si Muhay na i-hack ang telepono ng target. Nag-aalala ang kanyang assistant dahil ito ay isang seryosong krimen, maaari silang makulong habang buhay. Ngunit dahil sa determinasyon ni Muhay, hindi niya maaaring palampasin ang mga masasamang demonyo. Kinabukasan, tulad ng dati, kinuha niya ang lahat ng telepono ng mga estudyante para sa isang pagsusuri. Habang abala ang mga bata sa pagsusulit, ginamit ni Muhay ang kanyang telepono upang kumonekta sa bawat isa sa kanila. Maingat siya upang walang sinuman sa mga bata ang makapansin. Malapit nang matapos ang oras at hindi pa rin siya tapos. Sa sandaling ito, may tumawag. Dahil sa ingay, nagduda si Bongjin. Kalmadong kinokopya ni Muhay ang data. Biglang nagtanong si Bongjin kung maaari siyang lumabas. Sinabi ni Muhay na hindi niya ito maaaring payagan. Kinokopya pa rin ang data sa telepono. Dahil sa presyo ni Bongjin, pinigilan niya ang kanyang hininga at sinabi na umupo na lang siya doon. Ngunit patuloy pa rin si Bongjin na lumapit upang ipasa ang kanyang trabaho. Gusto niyang kunin ang kanyang telepono. Mabilis na itinago ni Muhay ang telepono sa ilalim ng mesa. Sa kabila ng pag-abot ni Bongjin sa kanyang kamay upang kunin ang telepono, nang lumapit siya sa bag ng mga telepono ng estudyante, sinadya ni Muhay na ihulog ang bag, kaya nahulog ang mga telepono. Nagsimulang magreklamo ang mga estudyante dahil sa nahulog na mga telepono. Sinuwerte, mabilis na inilagay ni Muhay ang telepono sa kanyang bulsa. Pagkatapos, kalmado niyang ibinigay ang telepono kay Bongjin upang tingnan. Nagdududa siyang nagtanong sa guro kung bakit ang init ng kanyang telepono. Nagduda rin ang ibang estudyante sa ibaba. Nagtanong si Muhay kung may problema ba ang baterya. Gustong tingnan ni Bongjin ang telepono, ngunit wala siyang nakita. Mabilis na umalis si Muhay sa klase pagkatapos ng oras. Tinawagan niya ang kanyang katulong at tinanong kung may nakuha siya. Sinabi ng katulong na may litrato ng biktima sa telepono ni Bongjin. Nakakita rin siya ng isang sikretong api sa telepono. Sa sandaling iyon, may ibang guro na lumapit sa kanya. Mabilis na binaba ni Muhay ang tawag upang hindi siya mahuli. Nang bumalik siya sa base, tinanong ni Muhay kung anong file iyon. Ipinaliwanag ng BCE na ginagamit ang EPI para i-monitor ang iba. Nakakuha rin siya ng kaunting file. Nagduda si Muhay na may problema ang pamilya ni Bongjin. Matapos maghanap, nalaman niya na ang ama ng binata ay ang ministro. Kaya, paano kung siya ang huling kalaban? Dinala ni Muhay ang kanyang hinala sa piskal. Gusto niyang humingi
humingi ng tulong sa babae para imbestigahan ang ministro. Gayunpaman, ito ay isang napakahirap na gawain. Maging ang piskal ay pansamantalang pinagbawalan na imbestigahan ang kasong iyon. Sa pangkalahatan, kailangan kumilos ng mag-isa si Muhay. Pumunta siya sa dating lugar ng biktima. Ang paligid ay may napakahigpit na mga checkpoint ng seguridad. Una sa lahat, may 24 paghahati-pito na sistema ng surveillance camera. Maingat na pumasok si Muhay sa gusali. Nakakita siya ng isang daan na natatakpan ng mga puno. Ang lugar na ito ay isang blind spot na hindi kayang makunan ng kamera. Naglakad-lakad si Muhay sa daan na iyon patungo sa parke. Hindi niya inaasahan na ganoon pala kalapit. Tila, nakalimutan ng pulis ang lugar na ito. Inutusan ni Muhay ang kanyang BTE na suriin ang surveillance camera dito. Sa tingin niya ay may matitira pa rin kaunting ebidensya. Sa parehong oras, sa paaralan, hinanap ni Sohee ang kidit sa AC. Gusto niyang dalhin ang binata sa isang lugar. Nagpunta silang dalawa sa ospital kung saan ginagamot si Hanso. Nag-alala ang kaibigan nang makita si Hanso na nakahiga sa kama. Inilahad ni Sohee na nakita niya si Muhay na siyang abogadong nagtatanggol kay Hanso. Nagulat ang kidit sa AC nang banggitin niya ang bagay na ito. Inalo siya ni Sohee at sinabing okay lang. Dinala niya siya rito ngayon para tingnan si Hanso sa huling pagkakataon. Nais ng kidit sa AC na makausap sandali si Hanso. Pumayag ang guro na iwanan ang dalawang bata ng magkasama. Lumapit siya para humingi ng paumanhin kay Hanso noong araw ng pagbisita sa kulungan. Pinakita niya kay Hanso ang larawan ni Sohee na nasa ospital. Gayunpaman, nagsinungaling ang kidit sa AC tungkol sa pinakamahalagang bagay. Sinabi niya na kinasusuklaman ng biktima si Hanso hanggang sa buto. Ang mga kasinungalingang ito ang nagtulak kay Hanso sa landas ng kawalan ng pag-asa. Para itama ang pagkakamali niya sa kanyang matalik na kaibigan, nagpasya siyang sabihin ang buong katotohanan sa guro. Isang gabi, pagkatapos ng klase, nagulat ang kidit sa ACE nang bigyan siya ng Hugh B. Renz ng isang pares ng branded na sapatos. Sinabi nito na kung tutulungan niya ito sa ilang bagay, bibigyan siya ng scholarship at iba pang pribilehiyo sa paaralan. Dahil sa magandang alok, nagpasya ang kidit sa ACE na tulungan ang lalaki. Nais ng Hugh B. Renz na ibigay niya kay Hanso ang larawan ni Sohee at isang mensahe. Ang mensahe ay inanstin ni. Sa una, hindi nagduda ang kidit sa ACE at sinunod niya ang utos ng Hugh B. Renz. Ngunit nang nalaman niya ang tunay na kahulugan ng Destiny, na ang isa sa kanila ay kailangang mamatay para mabuhay ang isa, natakot ang kidit sa ACE dahil sa kanyang sarili na traidor sa kanyang matalik na kaibigan. Dinala ni Sohee ang kwentong ito kay Muhay. Gayunpaman, hindi niya ito itinuring na mahalagang ebidensya. Nagdulot ito ng pagkabigo kay Sohee. Si Muhay ay isang taong nagpapahalaga sa resulta. Bigla niyang naalala ang hard drive na nakatago sa vault ng Hugh B. Renz. Gusto niyang pasukin ang lugar para nakawin ang hard drive. Gayunpaman, may nauna sa kanya ng isang hakbang. Nagalit ang BC Quadat at nagdala ng baril para harapin ang Hugh B. Renz. Alam niya na ang Hugh B. Rengo ang dahilan ng paghihirap ni Sohee. Gayunpaman, sinabi ng Hugh B. Renz na ang ama ng binata ang nag-utos nito. Dumating din ang kanyang ama upang makiusap sa Hugh B. Renz na tulungan siyang pagandahin ang kanyang academic record. Galit na kinuha ng BC Quadat ang baseball bat at inatake ang matandang lalaki. Natakot ang Hugh B. Renz at bumagsak sa lupa. Ngunit mabilis din siyang nakaganti sa binata. Ibinuhos niya ang lahat ng kanyang galit sa estudyanteng nakahandusay sa lupa. Pagkatapos, sinunggaban niya ang liig nito at itinapon na parang basura. Nang dumating si Muhay at ang kanyang BT, hating gabi na. Madilim ang paaralan at walang katao-tao. Lihim silang pumasok sa silid ng Hugh B. Renz. Sa dilim, kinapa ni Muhay ang daan patungo sa vault. Bigla siyang tumigil sa harap ng isang bagay. Maingat na binuksan ni Muhay ang flashlight at natagpuan ang bangkay ng Hugh B. Renz. May pumatay sa kanya mismo sa silid na ito. Natakot ang BTE at bumagsak sa lupa. Sinubukan niyang tumakas ngunit pinigilan siya ni Muhay. Nag-aksaya na tayo ng oras para makarating dito. Babalik pa tayo dahil lang sa isang bangkay? Patuloy na pumasok si Muhay sa loob ng silid. Naghanap siya sa paligid at nakakita ng suicide note. Sinulat ng Hugh B. Rengo ang liham para humingi ng paumanhin sa kanyang ama. Nakasaad doon ang mga krimen na kanyang ginawa. Alam ni Muhay na ang killer ang nag-iwan ng liham na ito. Makalipas ang ilang minuto, nabuksan ng BCTE ang lock ng vault. Mabilis na tumakbo si Muhay upang tingnan ito, ngunit hindi niya nakita ang hard drive. May kumuha na nito. Naghinala si Muhay at naghanap sa loob ng katawan ng Hugh B. Rengo. Ngunit wala siyang nahanap na kahit anong may kinalaman sa kaso. Inutusan ni Muhay ang BTE na linisin ang pinangyarihan at mabilis na umalis. Kinaumagahan, natagpuan din ang bangkay ng Hugh B. Renz. Agad na dumating ang forensic team para imbestigahan ang mga natitirang ebidensya. Inutusan ng BCGI ang lahat na magtrabaho lang ng basta-basta at umuwi na. Sa sandaling iyon, dumating ang piskal sa pinangyarihan para magmasid. Gusto niyang kumpirmahin kung ang mga nakuhang ebidensya ay tumutugma sa ulat. Nagulat ang lahat sa paaralan sa pagkamatay ng Hugh B. Renz. Ang mga nangungunang estudyante ay walang kaalam-alam sa nangyari. Nag-alala ang BC Quadat dahil siya ang huling nakakita sa Hugh B. Renz kagabi. Nang makita ang ugali niya, naghinala si Bomjin. Hindi na niya itinago ang tunay na pagkatao ng guro. Ikaw ang abogadong nagtanggol kay Hanso. Nagsimulang magsisihan ang mga bata. Lahat sila ay mga bully. Nagalit si Bomjin at sinabing tumahimik silang lahat. Inutusan niya ang bawat isa na maghanda ng mga contingency plan. Ang pagkamatay ng Hugh B. Rengo ay nag-aalala sa maraming magulang. Ang hotline ng paaralan ay patuloy na nasa alerto. Gusto ng mga magulang na kunin ang kanilang mga anak at umuwi sa lalong madaling panahon. Sinabi ng Quendith na may utos na mag-suspend ng klase sa loob ng isang linggo.
Rengo. Pinagbawalan din niya ang lahat na ibunyag ito sa press. Ginagawang hudyat ni Muhay na gusto niyang makipag-usap ng pribado kay Sohee. Sinabi niya ang tungkol sa kanyang pag-imbestiga sa telepono ni Bomjin. Parang may tinatago siya. Nagulat si Sohee nang makita ang litrato ni Sohee sa device. Nakita rin ni Sohee na minamanmanan ni Bomjin ang isang tao. Nagduda si Muhay na ang ama ni Bomjin ang nasa likod ng insidenteng ito. Napakaraming impormasyon na hindi kaagad naintindihan ni Sohee. Kung tama ang hinala niya, maaaring nasa panganib din ang kidit sa AC. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto at dumating ang piskal para sabihin na wala siyang nakitang anuman. Ang lahat ng ebidensya ay unti-unting nawawala. Pagkatapos makatanggap ng balita, dumating ang mga reporter sa harap ng paaralan. Gusto nilang maging unang magbalita tungkol sa kaso. Nakita ni AC na ito ay pagkakataon para siya ay sumikat. Kaya, lumapit siya at sinabing may kakaibang guro sa paaralan. Gusto niyang isumbong si Muhay bilang suspect sa kaso. Hindi pa siya tapos magsalita nang dumating si Bomjin. Binantaan niya si AC na huwag siyang gumawa ng anumang bagay sa kanyang likuran. Kasabay nito, pribadong nag-uusap si Muhay at si Teja. Hindi siya nagulat nang malaman na nabunyag ang kanyang tunay na pagkatao. Sa halip, binantaan niya na ilalantad niya ang peking record. Hawak na ni Muhay ang kahinaan niya. Tinanong ni Muhay kung nasaan si Teja noong namatay si Sohee. Naalala ni Teja ang araw na nanood siya ng scene kasama si Bomjin. Ngunit nakatulog siya sa kalagitnaan. Nang magising siya, naamoy niya ang nasunog na amoy sa damit ni Bomjin. Ngunit hindi nagsalita si Teja sa guro. Ang sanhi ng pagkamatay ng Hubie Rengo ay inihayag ng pulisya bilang suicide. Nangangahulugan ito na walang mag-imbestiga sa kasong ito. Sa base, sinusuri ni Muhay ang mga suspect. Ang pinaka naghihinalaan niya ay ang kanyang esi o ang ama ng BC Quadet. Nagkaroon sila ng matinding pagtatalo sa isang party. Ngunit hindi rin niya binaliwala ang posibilidad na ang BHT Rengo ang gumawa nito. Siya ang nakipag-ugnayan sa Hubie Rengo para kausapin siya ng pribado. Ang Hubie Rengo ay isang tauhan na gumawa ng mga kaduda-dudang gawain. Bukod pa rito, siya rin ang nagdala kay Sohee sa BHT Rengo. Matapos mamatay ang Hubie Rengo, sinunog ng BHT Rengo ang lahat ng bagay na may kinalaman sa Hubie Rengo. Ang lahat ay ganap na natupok ng apoy. Kinaumagahan, pinuntahan ni Sohee ang bahay ng CD sa ACE at sinabi niya na si Bomjin ang nag-udyok sa kanya na lumaban. Siya rin ang nagbunyag sa tunay na pagkatao ng guro kay Bomjin. Mula noon, hindi na siya ginugulo ng mga bully sa paaralan. Natagpuan din ni Muhay sa base ang footage ni Bomjin na pumupunta sa bahay ng biktima. Nagmamadali rin ang BHT na suriin ang data sa kanyang device. Ang mag-ama ay parehong sangkot sa kaso. Matapos ang panahon ng suspensyon ng klase, ang mga guro ay tinipon upang basahin ang mga bagong regulasyon. Pagkatapos ng klase, nakipag-usap si Muhay kay Sohee. Sinabi niya na si Bomjin ang nag-utos sa ACE na gumamit ng kutsilyo. Biglang may tumawag, ito ang estudyanteng binuli ng Vigu sa isang eskinita. Sinabi ng dalagita na may kailangan siyang sabihin tungkol kay Sohee. Nagulat si Muhay nang yayain siya ng dalagita sa broadcasting room. Nagduda si Muhay ngunit pumunta pa rin sa tagpuan. Pagkakita sa guro, hindi maitago ng estudyante ang kanyang pagkabigla. Napansin ni Muhay na mayroong kakaiba. Sa sandaling iyon, may tumawag. Kalmado niyang ibinulsa ang telepono at tinanong ang dahilan ng pagtawag niya. Paano mo nalaman na curious ako tungkol kay Sohee? Humingi ng paumanhin ang estudyante sa panloloko sa guro. Pagkatapos noon, mabilis na binuksan ng dalagita ang mga buttons ng kanyang damit at sumigaw ng malakas. Maraming estudyante ang nakarinig ng sigaw at agad na nagtungo sa silid-aralan. Ang dalagita, na mukhang miserable, ay mabilis na tumakbo palabas. Ang lahat ng mata ay nakatuon kay Muhay. Alam niya na may naglagay sa kanya sa bitat. Ngunit dahil sa sitwasyon, hindi niya maalis ang mga chismis. Lumabas si SC mula sa grupo ng mga estudyante at patuloy na umatake. Tinatanong ko lang, inatake ba ng guro na ito ang ating kaklase? Nagsimulang magbulungan ang mga estudyante. Dinial ni AC ang numero ng pulisya at nagbanta na tatawag siya. Kalmadong sinabi ni Sohee na siya ang gumawa ng nakakahiya. Nagulat si AC at hindi maintindihan ang sinasabi niya. Inilahad ni Sohee na si AC ang nambubuli kay Sohee online. Kung gusto mo ng kapayapaan, makipag-usap ka sa akin ng pribado. Pagkaalis ni AC, nagtanong si Sohee, mayroon ba sa inyo na biktima ng mga bully? Ang babaeng nagpanggap na biktima ay isa rin palang biktima. Binigyan siya ni Muhay ng pagkakataon na itama ang kanyang pagkakamali. Sinabi ng estudyante ang lahat sa harap ng buong klase. Na-clear ang pangalan ni Muhay. Galit na pinanood ni Bomjin ang sitwasyon mula sa malayo. Nabigo ang kanyang plano. Bumalik si Muhay sa kanyang counseling office. Gusto niyang malaman kung sino ang nag-utos sa estudyanteng iyon. Sa sandaling ito, tumawag ang BHCE at sinabing na-decode na niya ang file. Ibinigay ni Muhay ang estudyante sa guro. Mabilis siyang bumalik sa base para tingnan kung ano ang nasa loob. Sinabi ng BHCE na ang numero ng telepono ay sa isang taong patay na 2 taon na ang nakakaraan. Pagkatapos niyang mag-imbestiga pa, nabasa nila ang isang mensahe mula sa KTN. Pinatutunayan nito na minamanmanan ni Bomjin ang telepono ng kanyang ama. Naghinala si Muhay na alam ni Bomjin ang relasyon ng kanyang ama at ni Sohee. Mabilis niyang tinawag ang piskal para makipag-usap. Ito ay mahalagang ebidensya para akusahan ang BTN. Kailangan nilang malaman kung saan siya pumupunta tuwing Biyernes. Ang serye ng mga mensahe ay naganap ilang araw bago magsimula ang paglilitis. Ang tanong ngayon ay kung bakit bumagsak si Sohee habang nagiging tensyonado ang pagpupulong. Tumawag si Sohee. Pinilit niya ng BC Vigu ang estudyanteng iyon. Kaya, pupuntahan niya ngayon ang BC Vigu para makipag-usap.
Nag-alala si Muhay kung anong gagawin niya. Pagbaba niya ng kotse, nakita ni Sohee ang Sigo na binubugbog. Naramdaman niyang hindi komportable nang makita siya ng guro. Sa kabila ng kanyang mga paalala, binalaan siya ng Sigo na mag-ingat na huwag mapansin ni Bomjin. Kung hindi, magiging miserable ang buhay niya tulad ng sa kanya. Hindi lang si Muhay ang nagdududa kay Bomjin, kundi pati na rin si Teja ay may naamoy na kakaiba. Pinilit niyang sabihin ni Bomjin ang nilalaman ng pelikula. Gayunpaman, handa si Bomjin para sa sitwasyong ito. Naaalala niya ang lahat ng bagay na may kinalaman dito. Alam ni Bomjin na nakialam ang guro sa bagay na ito. Kaya, pinuntahan niya ang kundis para isumbong ito. Nagalit ang kundis sa ginawa ni Muhay sa estudyante. Paglabas niya, nagulat siya nang makita si Muhay. Sinabi niya ng sarkastiko na natakot siya sa nangyari kahapon. Hindi na itinago ni Bomjin ang kanyang totoong intensyon. Gayunpaman, hindi basta-basta si Muhay. Binigyan niya ang binata ng pagkakataon na sabihin ang katotohanan. Kung hindi, magbabayad siya para sa kanyang mga kasalanan. Umiti si Bomjin at umalis, hindi pinansin ang guro. Pagkatapos noon, pinuntahan ni Muhay ang BC Quaidla. Inilahad niya na ang nakikipag-ugnayan kay Sohee ay ang ama ni Bomjin. Lubhang nagulat ang BC Quaidla nang ibunyag ng guro ang bagay na ito. Ngayon lang niya nalaman na ginamit lang siya ni Bomjin. Lahat ng guro at estudyante sa paaralan ay kontrolado ni Bomjin. Nagpatuloy si Muhay sa kanyang pag-atake. Kailangan nating alamin kung ano ang tinatago ni Bomjin. Nakipagkita ang BC Quaidla kay Bomjin sa kanilang karaniwang lugar. Sinabi niya na alam na niya ang katotohanan. Isa sa ating mga ama ay nakikipag-ugnayan kay Soji. Nagpanggap ang BC Quaidla na wala siyang alam. Galit na sinabi ni Bomjin na chismis lang iyon. Nang makita ang kanyang ugali, lalong naging sigurado ang BC Quaidla sa sinabi ni Muhay. Sa labas, nagpapanggap ang matandang BTTNs bilang isang mabuting tao na laging nagtataguyod ng kanyang imahe na may kaugnayan sa edukasyon. Kaya, maraming kabataan ang sumusuporta sa kanya. Pumunta si Muhay sa isang bar para mag-imbestiga patungkol sa kaso. Sinabi ng empleyado na nakatanggap siya ng utos mula sa mga makapangyarihang tao. Nagtanong si Muhay kung sino iyon nang ipakita ng piskal ang larawan. Ang empleyado ay nakilala ang taong nag-utos sa kanya. Siya ay ang BZECJ High ng forensic team. Nagkaroon sila ng mahalagang ebidensya sa kaso nang maghiwalay sila para umuwi. Ang piskal ay biglang inatake ng dalawang BTE. Kinuha ang bag na naglalaman ng ebidensya at tumakas. Mabilis na tumakbo si Muhay sa piskal, ngunit huli na ang lahat. Nanginginig si Muhay nang makita ang kamay na puno ng dugo. Agad na isinugod ang piskal sa emergency room. Ang pag-atake sa piskal ay utos ng BTRNs. Gusto niyang mamatay ang lahat ng nangangahas na labanan siya. Nagsisisi si Muhay na isinama niya ang piskal sa kasong ito. Gayunpaman, ito ay senyales din na nasa tamang direksyon sila. Sa sandaling ito, lumabas ang siruhano at sinabi nilang matagumpay ang operasyon. Magigising din ang piskal sa loob ng ilang araw. Kinabukasan, pumunta si Muhay sa paaralan tulad ng dati. Nagalit ang kundef dahil hindi pa nagpapasa ng grades ang mga guro, lalo na si Muhay. Sinunod niya ang utos ni Bomjin at tinanggal ang lahat ng pribilehiyo at posisyon na hawak niya, kasama na ang pagbabago sa mga academic records ng estudyante. Hindi na kayang manahimik ni Muhay. Nakipag-ugnayan siya sa GC Quaidla para makipag-usap. Ngayon, pareho na sila sa iisang bangka. Isinalaysay ng GC Quaidla ang kakaibang pag-ugali ni Bomjin kapag binabanggit ang kanyang ama. Nagtaka si Muhay at tinanong kung ano ang relasyon ni Bomjin at Soji. Hindi komportable ang GC Quaidla sa tanong na ito. Malinaw na walang espesyal na relasyon sa pagitan nilang dalawa. Sinabi ng GC Quaidla na si Bomjin ang pinagmulan ng lahat. Sadya niyang binalewala ang pambubuli kay Sohee na humantong sa kanyang pagiging desperado. Samantala, nagbibigay din si Sohee ng counseling sa mga estudyante. Ang mga estudyante ay may isang bagay na pare-pareho, na idolo nila si Bomjin. Siya ang taong hindi dapat hawakan sa paaralan. Oras na ni Bomjin ngayon at nananatili siyang kalmado. Tinanong siya ng guro kung may kinatatakutan siya sa paaralan. Ngunit wala siyang maisip na kinatatakutan. Siya ang anak ng iba sa mga alamat. Binalaan din ni Bomjin si Sohee na mag-ingat na huwag ma-blackmail. Nagtaka si Sohee at tinanong ang relasyon niya kay Soji. Inamin ni Bomjin na nakipag-date si Hanseo sa biktima. Gayunpaman, nakipaghiwalay si Hanseo nang malaman niyang niloloko siya ng kanyang kasintahan. Nagtungo si Sohee kay Muhay na may maraming tanong. Nahulaan niya na sinusubukan ni Bomjin na pigilan ang kanyang ama na makipag-date. Ngunit wala pa silang saktong ebidensya. Bumaling si Muhay sa KCE at tinanong kung ano ang naimbestigahan niya tungkol sa KCE. Mayroon siyang anak na babae na may malubhang sakit. Kaya, sa loob ng maraming taon, ang kanyang anak na babae ay ginagastusan ang operasyon. Ang nakakapagtaka ay ang benefactor ay ang ina ni Bomjin. Paano naging DHT-Rengo ang isang walang hiyang tao? May naisip na ideya si Muhay. Pwede nating gamitin ang media para labanan siya. Nakakita sila ng isang mapagkakatiwalaang pahayagan. Ito ay ang tanging pahayagan na nagtatanggol kay Soji. Kinabukasan, lumabas sa front page ang isang artikulo na nag-aakusa sa kanila at nagsasabing nakakita sila ng ebidensya sa pinangyarihan ng krimen. Nagalit ang ASE ng law firm na may nangahas na kumuha sa kanya. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na hanapin at tanggalin ang artikulo. Kung hindi, magdemanda. Gayunpaman, hindi basta-basta ang reporter. Tiwala siyang hinamon ang law office na dalhin sa kanya ang demanda. Ngunit hindi pa sapat
iyon para makuha ang atensyon ng publiko. Nagpasya si Muhay na i-release online ang ebidensya ng iskandalo ng pagbili ng grades dahil makakaapekto ito sa interes ng maraming tao. Ang impormasyong ito ay tiyak na magdudulot ng kaguluhan. Matapos matanggap ang balita, nag-organisa ang reporter ng live stream na press conference. Agad na naging viral ang live broadcast. Maraming tao ang nag-aalala sa pagiging totoo ng impormasyong ito. Bukod pa rito, binanggit din ng reporter ang kaso ni Soji. Hindi siya natatakot na harapin ang law firm at ang opisina ng piskal. Maging ang patay ng Hubie Renview ay ang nagbago ng academic records. Upang patunayan ang kanyang sinasabi, ipinakita ng reporter ang binagong academic record ni Teja online. Kinabukasan, nang pumasok si Teja sa paaralan, kinailangan niyang tiisin ang panunukso ng kanyang mga kaibigan. Maging ang mga dating matalik na kaibigan ay tinalikuran siya at pinag-uusapan. Nataranta si Teja nang makitang in-upload ang peking impormasyon sa kanyang academic record sa homepage ng paaralan. Sa sandaling ito, lumitaw si Bomjin para iligtas siya. Galit siyang tumayo sa harap ni AC at nagtanong kung ano ang ginagawa niya. Galit na ibinunyag ni Bomjin na si AC ang nasa likod ng website ng paaralan. Agad na nagbago ng pananaw ang mga estudyante sa balitang ito. Ang kaguluhan ng publiko ay ang layunin ni Muhay. Nanonood siya ng masayang palabas nang biglang may tumawag. Ang taong nasa kabilang linya ay ang AC ng law firm. Gusto niyang imbitahin si Muhay sa kanyang opisina para makipag-usap. Nagkataon lang na gusto rin niyang malaman kung ano ang balak ng lalaki. Alam ng AC na si Muhay ang nasa likod ng iskandalong ito. Umiti siya at sinabing tutulungan niya itong maibalik ang kanyang lisensya sa pagkaabogado. Naging interesado si Muhay. Tinanong niya kung ano ang kailangan niyang gawin bilang kapalit. Napakasimple lang, sabi niya. Gusto niyang itigil na niya ang pag-imbestiga sa kaso. Ang lahat ay magiging tulad ng dati. At kung tatanggihan niya ang alok na ito, sisirain niya ang kanyang buhay. Hindi natakot si Muhay sa mga banta. Itutuloy pa rin niya ang kanyang plano. Ang target niya sa pagkakataong ito ay si Teja. Nang gabing iyon, naghintay na si Muhay kay Teja sa harap ng gate. Gusto niya siyang kausapin ng pribado. Kahit ayaw ni Teja na sumama sa guro. Ngunit nang banggitin niya sina Bomjin at Sol, nagbago ang ugali niya. Dinala siya ni Muhay sa daan patungo sa bahay ni Sol. Pagkatapos ay kinuha niya ang footage kung saan nagpakita si Bomjin dito. Nagsimulang magduda si Teja kung bakit pumunta si Bomjin sa bahay ng biktima. Muli siyang tinanong ni Muhay, may alam ka, di ba? Noong gabing sinaksak ang biktima, may pinuntahan ba si Bomjin, di ba? Natatakot na sinabi ni Teja, hindi siya. Nanonood kami ng pelikula. Sa sandaling iyon, tumawag ang doktor para sabihing gising na si Hanso bago umalis. Binalaan niya si Teja na huwag magtiwala kay Bomjin. Nagmamadaling sumakay si Muhay ng taxi patungo sa ospital. Gayunpaman, naunahan siya ng DCI ng forensic team gamit ang kanyang pagiging pulis. Madali niyang nakita si Hanso, hiniling niya sa doktor na kausapin siya ng pribado. Pagdating ni Muhay, wala na si Hanso sa silid. Itinulak siya ng pulis sa rooftop. Inilahad niya na patay na si So. Nagulat si Hanso nang mawala ang pulis. Kinuha niya sa bulsa ang isang baril at itinutok sa kanya. Kasabay nito, sinusubukan ni Muhay na hanapin si Hanso. Ngunit nang dumating siya, nawala na ang pulis. Si Bomjin ang nakatayo sa tabi ni Hanso. May sinabi siya na nagpabago sa isip ni Hanso. Hindi na gusto ni Muhay na makita pa ang mukha ng abogado. Lumalabas na nang sinubukan ng pulis na patayin si Hanso. Dumating si Bomjin sa tamang oras para pigilan siya. Malamig siyang lumapit sa pulis. Gusto mo ba siyang ibagsak tulad ng ginawa mo sa principal? Natakot ang pulis nang malaman ni Bomjin ang kanyang pagkatao. Sinabi niya na patay na si So. Nagalit si Hanso nang marinig ang masamang balita. Nagsimula siyang makaranas ng matinding atake sa puso. Pagdating ni Muhay, huli na ang lahat. Sinabi ni Bomjin ang buong katotohanan kay Hanso. Naglaho ang kanyang tiwala. Ngayon, si Bomjin ang nakikinabang. Patuloy niyang ina-brainwash si Hanso. Ang pagbawi ng pangunahing suspect ng kanyang kamalayan ay nakakuha ng atensyon ng media. Muli, ang kaso ay iniharap sa batas. Inutusan ng SEF ang kanyang nasasakupan na maghanap ng ibang abogado para kay Hanso. Kasabay nito, nakipagsabwatan siya sa panig ng taga-usig upang isakdal si Hanso sa kasong pagpatay. Samantala, ikinuwento ni Teja kay Bomjin ang tungkol sa guro na tinawag siya para makipagkita. Nagtaka siya kung bakit may video na nagpapakita na pumunta si Bomjin sa bahay ni So. Ngunit sa oras na iyon, nanonood sila ng pelikula na magkasama. Alam ni Bomjin na nabunyag siya. Nag-ingat siya sa bawat sinasabi ni Teja. Sa sandaling ito, biglang may isang hindi kilalang numero na patuloy na tumatawag kay Teja. Pinagbabantaan siya ng mga ito na pagbabayarin siya sa kanyang mga pagkakamali. Nag-aalala na nagtanong si Bomjin sa kanyang kaibigan kung anong nangyayari. Mukhang kumalat sa online ang tungkol sa pagbili niya ng grades. Dahil sa insidenteng ito, tinawag ng tagapamahala si Muhay para sisihin. Nagalit siya nang malaman niyang pineke ni Muhay ang kanyang sertipiko ng pagtuturo. Kung aalis siya ngayon, hindi siya idedemanda. Sumagot si Muhay na ayaw niya. Umiti siya at pinatugtog ang mga recording ng kanilang pag-uusap. Nagbanta si Muhay na sasampahan siya ng kaso para sa panliligali. Nagalit ang tagapamahala dahil niloko siya ni Muhay. Upang mapanatili ang kanyang posisyon, umayag siyang makipag-ugnayan kay Muhay. Gaya ng dati, nakipagkita si Muhay sa Gikwaydre. Nainis siya na naging utusan siya ng kanyang guro.
Nabigla si Muhay nang makita ang artikulo tungkol sa lumang kaso. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, ibinintang ng pulisya ang lahat ng kasalanan sa yumaong prinsipal. Galit na pumunta si Muhay sa ospital para magtanong. Lumalabas na si Hanso ang nagbigay ng pahayag na iyon. Sinabi niya na nang dumating siya sa bahay ng kanyang kasintahan, nagulat siya nang makita ang prinsipal na tumatakas mula sa pinangyarihan. Ginamit nila ang pahayag na ito upang gawing pabor sa kanila ang kwento. Pagdating ni Muhay, hinarang siya ng Beef Isigehay na alam ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang abogado. Gayunpaman, hinayaan pa rin siya ng pulis na makita si Hanso. Galit na tinanong niya kung bakit nagbigay siya ng maling pahayag. Mukhang may tinatago si Hanso. Patuloy na tinanong ni Muhay kung ano ang gusto niyang sabihin sa kanya kanina. Sumigaw si Hanso at hiniling sa pulis na paalisin si Muhay. Nagbanta pa siya na huwag na siyang bumalik upang makita siya muli. Kung hindi, siya mismo ang magpapabagsak sa kanya. Masayang tiningnan ng Beef Isigehay ang kanyang kabiguan. Walang ekspresyon na tinawagan ni Muhay ang kanyang chef. Pumunta siya sa law office para sagutin ang alok kanina. Naglabas sila ng kontrata at pinapirmahan sa kanya. Basta tihi pumayag siyang huwag na imbestigahan ang kaso. Maibabalik sa kanya ang lahat tulad ng dati. Inilabas ni Muhay ang recording kung saan nag-uusap ang chef at ang principal. Ito ang sandata na ginamit niya upang labanan ang chef. Pinigil ng chef ang kanyang galit at tinanong kung ano ang gusto niya. Masayang sinabi ni Muhay na gusto niyang makuha muli ang kanyang lisensya sa pagiging abogado. Kasabay nito, pinayagan siya na imbestigahan ang kaso ni Han, so walang magawa ang chef nang malaman niyang naloko siya ng ganito. Pagkatapos ng maraming araw ng pagtatago, sa wakas ay nabawi na ni Muhay ang kanyang lisensya sa pagiging abogado. Gayunpaman, ang pinakamahalagang problema ay tumanggi si Hanso na makipagkita sa kanya. Kahit na nabunyag ang kasinungalingan, hindi ito nakakaapekto sa pamilya ni Bomjin. Nagpasya si Muhay na baguhin ang kanyang plano sa investigasyon. Kinabukasan, hinanap ni Muhay si Teja. Gayunpaman, si Bomjin ay laging nakasunod sa kanya. Diretsahang sinabi ni Muhay na huwag na siyang magtiwala kay Bomjin. Gayunpaman, hindi siya natakot. Alam ni Muhay na sinusubukan niyang pigilan ang kanyang kasintahan na ibunyag na umalis siya sa sinihan. Ang pagtatanong na ito ay isang babala kay Bomjin. Nang gabing iyon, pumunta siya sa sinihan kasama ang kanyang ETE upang imbestigahan. Kinuwenta niya ang oras mula sa sinihan hanggang sa parking lot na tumagal ng 5 minuto. Pagkatapos sumakay sa kotse, ilang minuto pa lang ang kailangan niya upang makarating sa bahay ng biktima. Sinundan ni Muhay ang lihim na daan na natagpuan niya. Sinubukan niyang isipin ang pinakamaikling daan na maaaring tinahak ni Bomjin. Muling nilikha ni Muhay ang eksena kung saan sinaksak ni Bomjin ang biktima ng ilang beses. Matapos gawin ang krimen, agad siyang umalis. Sa maikling panahon na ito, tiyak na may naiwan siyang ebidensya. Pagkatapos nito, bumalik si Muhay sa sinihan na parang hindi siya umalis. Pagkatapos ng eksperimento, nagtapos siya na si Teja lang ang pinakamahalagang saksi. Sa parehong oras, nakipagkita si Bomjin kay Teja sa rooftop. Unti-unting lumapit si Bomjin kay Teja. Sinabi niya na hindi niya maaaring sirain ang lahat para lang sa kanya. Natakot si Teja at nagtaka kung totoo ba ang sinabi ng guro. Agad na itinulak ni Bomjin ang kanyang kasintahan. Hindi pa rin siya nahiya na pumunta at makiramay sa mga magulang ng biktima. Ngayon lang nalaman ni Muhay ang tungkol dito. Agad siyang tumakbo sa ospital upang kumpirmahin ang katotohanan. Galit na nagtanong si Muhay kung ano ang nangyayari. Matigas pa ring sinabi ni Bomjin na kasalanan niya ang lahat. Siya mismo ang nagtulak kay Teja sa puntong ito. Nagdilim ang paningin ni Muhay at sinuntok si Bomjin. Buti na lang dahil si Bomjin ang karapat-dapat na sinuntok. Agad na tumakbo ang mga security guard upang paalisin siya. Paglabas, kalmado na si Muhay. Tinanong niya ang pulis kung ano ang dahilan ng pagkamatay ni Teja. Sinabi ng pulis na nagpakamatay si Teja dahil sa matinding pressure sa pag-aaral. Bago siya mamatay, nag-text pa siya kay Bomjin. Ang paraan ng krimen na ito ay katulad ng sa principal. Sigurado si Muhay na si Bomjin ang may gawa. Pinatay niya si Teja upang itago ang ebidensya. Kinabukasan, nalaman ng paaralan ang pagkamatay ng estudyante. Gusto ng tagapamahala na manahimik ang lahat ng guro. Gayunpaman, hindi matanggap ni Suhi ito. Tumayo siya at kinuwestiyon ang tagapamahala. Ang mga maling bagay na ito ay kailangang bigyang linaw. Gusto ng lahat ng guro ang pinakaangkop na sagot. Nagpapanggap pa rin si Bomjin na inosente. Naglagay siya ng bulaklak sa mesa ni Teja bilang pagluluksa. Agad siyang bumaling upang salakayin si AC at tinanong kung bakit niya ginawa iyon. Ang lahat sa klase ay tumitingin kay AC na may pagpuna. Iniisip ng lahat na si AC ang dahilan kung bakit na-depress si Teja. Sa parehong oras, nakipagkita ang chef sa taga-usig. Gusto niya na ibigay ng panig ng taga-usig ang pinakamataas na parusa. Sinabi ng panig ng taga-usig na mismong ang BETN ang humiling na litisin si Hanso matapos mawala ang mahalagang saksi. Nagmamadaling binabago ni Muhay ang kanyang plano. Kailangan niyang kumbinsihin si Hanso na sumapi sa kanyang panig. Ibinigay niya kay Suhi ang mga dokumentong nahanap niya. Nang marinig ang pangalan ng abogado, nagalit si Hanso at ibinato ang lahat. Bago umalis sa silid, inilagay ni Suhi ang mga dokumento sa kama ni Hanso sa labas. Naghihintay din sa kanya si Muhay. Nalungkot siya dahil hindi niya makita si Hanso ng personal. Sinabi ni Suhi na kailangan nilang bigyan siya ng mas maraming oras. Hindi maitago ni Hanso ang kanyang pag-usisa. Binalikan niya ang bawat pahina ng mga dokumento
dokumento na inimbestigahan ng abogado. Nakasulat doon ang mga pangalan at larawan ng mga taong sangkot sa kaso. Labis na nabigla si Hanso nang malaman na si Bom Jin din ang salarin. Gumagabi na. Sa huli, pumayag din si Hanso na makipagkita kay Muhay. Tinanong ni Hanso kung totoo ba ang mga dokumentong ito. Tumango si Muhay at sinabing totoo iyon. Si So-e ay ginamit ng mga taong ito mula pa sa simula. Ngunit ang mas ikinagulat niya ay si Bom Jin ang nasa likod ng lahat. Si Hanso ay malinaw na ngayon. Nagpasya siyang sabihin ang lahat ng mga sikreto na itinago niya. Dati ay magkasintahan sina Hanso at So-e. Ngunit dahil sa maraming pagtatalo, hindi na sila nagkasundo. Kumalat ang larawan ni So-e isang araw. Aksidenteng nakita niya ang mukha ng lalaking kasama ni So-ji, si Han, ang ama ni Bom Jin. Kinabukasan, hinanap ni Hanso si So-ji para makipag-usap. Binigyan siya ni So-ji ng isang folder ng mga dokumento. Maaari itong magamit upang protektahan si So-ji. Gayunpaman, pagkatapos niyang maipadala ang mga dokumento sa simbahan, nalaman niya na si So ay sinaksak ng isang tao. Sa pamamagitan ng kanyang salaysay, nahuli ni Muhay si Bom Jin. Ang daan na sinabi niya na tinakbuhan ng salarin ay tanging si Bom Jin lang ang nakakaalam. Mula ngayon, si Muhay na ang nagkokontrol sa laro. Kinabukasan, dinala niya ang ebidensya ng pag-amin ni Hanso sa taga-usi. Nasa kamay na nila ang pinakamapanganib na sandata. Tinawagan ni Muhay ang DET Renf. Gusto niyang makipagkita sa halimaw na ito sa isang pribadong lugar na walang nakakaalam. Nakalatag na ang bitag. Kailangan na lang niyang hintayin na mahuli ang isda. Nakita na rin ni Bom Jin ang text message tungkol sa pribadong pagpupulong. Dumating si Muhay sa exhibition hall sa tamang oras para makipagkita sa DET Renf. Tinanong siya ng DET Renf kung sino ang pumatay kay So-e. Malamig na sinabi ni Muhay na ginamit ng kanyang mahal na anak na si Bom Jin ang tracking software sa loob ng ilang araw. Hindi makapaniwala ang DET Renf sa sinabi niya. Binalaan niya si Muhay na huwag siyang subukan. Sa sandaling ito, bumukas ang pinto ng exhibition hall. Ang kanyang anak na si Bom Jin ay lumabas din doon. Nabigla siya nang malaman na pinagtaksilan siya ng kanyang anak. Ipinakilala ni Muhay na ang pumatay kay So-e ay si Bom Jin. Galit na nagtanong si Bom Jin kung ano ang sinasabi niya. Nagpatuloy si Muhay sa pagsasabi na ang kanyang anak ang salarin. Nagalit ang DET Renf at sinabi kay Muhay na huwag magsalita ng kung ano-ano. Bumiti si Muhay at tinanong kung gusto siyang patahimikin ng DET Renf tulad ng ginawa niya sa principal. Alam niya na ito na ang oras para umatras. Ibinigay ni Muhay ang pribadong espasyo sa mag-ama para makapag-usap. Masaya siyang umalis nang magkaroon ng gulo. Magkaharap ang mag-ama. Talaga bang pinatay mo si So-ji? Inamin ni Bom Jin na ginawa niya iyon. Ngunit ang lahat ng ginawa niya ay para sa ikabubuti ng kanyang ama. Ayaw ni Bom Jin na magkaroon ng anumang mansa ang kanyang ama. Ngunit ang lahat ay kasakiman. Ayaw ni Bom Jin na madungisan ng kanyang ama. Galit na sinuntok ng DET Rengo ang kanyang anak. Bakit mo ginawa ito? Sinabi ni Bom Jin na ang kailangan niyang gawin ngayon ay pigilan ang abogadong iyon. Sa sandaling ito, nagtipon na si Muhay ng maraming mamamahayag. Determinado siyang gawing sentro ng atensyon ng publiko ang kasong ito. Ngunit hindi pa rin sapat iyon. Nagpunta si Muhay sa kanyang dating chef sa law office. Ibinigay niya ang ebidensya na ang anak at ang DET Rengo ang salarin. Nagdududa ang chef kung niloloko ba siya ni Muhay. Ngunit binibigyan siya ni Muhay ng pagpipilian. Kung makikipagtulungan lang sila, magkakaroon sila pareho ng benepisyo. Oras na para ipahayag ng law office ang kaso ng pagpatay. Personal na nagsalita si Muhay sa harap ng media. Bilang kinatawan ng abogado, gusto niyang ibalik ang reputasyon ni Hanso. Ang tunay na salarin ng kaso ay ang DET Renf. Nag-ingay ang mga tao sa balitang ito. Inilabas niya sa publiko ang lahat ng ebidensya na nahanap niya mula sa mga text message hanggang sa mga audio recording ng pag-uusap. Ang DET Renf din ang nasa likod ng pagkamatay ng principal. Nagsimulang magtanong ang mga tao, bakit niya inilabas ito bago ang araw ng eleksyon? Sa sandaling ito, lumitaw ang isa pang NDF. Siya ang kalaban ng DET Renf. Lumalabas na nakipagkita na si Muhay sa kanya noon pa. Ang kaaway ng kaaway ay kaibigan. Salamat sa suporta ng EGA, mas naging kapanipaniwala ang ebidensya ni Muhay. Gayunpaman, sinusubukan pa rin ng DET Renf na linisin ang kanyang sarili. Nagsimulang mahati ang publiko sa dalawang panig. Kailangan ni Muhay ng karagdagang ebidensya upang matiyak ang panalo. Sa parehong oras, nagmamadali si Sohee na hanapin ang mga dokumento na ipinadala ng biktima kay Hanso. Sinabi ng empleyado ng post office na maaaring na ipadala nila ito sa ibang lugar. Matapos maghanap sa lahat ng dako, natagpuan ni Sohee ang folder ng mga dokumento na ipinagkatiwala ni So. Sa loob nito ay ang diary ni So. Nilapitan ng principal si So na may masamang hangarin. Nais niyang gawin siyang isang bagay na maaaring ibenta sa mga opisyal. Dahil sa kagustuhang kumita, napilitan si So. Sinabi ni Muhay na kung gusto nilang makulong ang kanilang kaaway, kailangan nilang ilabas sa publiko ang nilalaman ng diary. Matapos ang ilang minuto ng pag-aalinlangan, pumayag si Hanso sa kondisyon. Siya mismo ang naglabas nito sa media. Kinabukasan, isinalaysay ni Hanso ang lahat sa mga reporter. Hindi lang siya kundi pati si Bom Jin ay hinabol din ng mga mamamahayag. Inis na umalis si Bom Jin habang hinahabol siya ng mga tao. Samantala, sinusubukan pa rin ng DET Renf na pabulaanan ang mga chismis. Hindi lang ang DET Rengo ang inatak ni Muhay. Inilabas din niya na si Bom Jin ang pumatay kay So. Yun nag-ingay ang mga tao na naghihintay sa kanyang sagot. Inilabas ni Muhay ang video ni Bom Jin na pumupunta sa bahay ng biktima. Hindi lang ang biktima, kundi pati si Teja ay pinatay din niya. Agad na naging top news ang impormasyong ito. Ngayon, si Bom Jin ang pinakakinamumuhian sa paaralan.
Gayunpaman, walang pakundangan niyang sinabi na hindi siya ang pumatay kay So upang iligtas ang kanyang anak mula sa atake. Inutusan ng DCT Rengo ang si Dehay ng pulisya na umamin. Nagbanta siya na kung hindi siya susunod, mawawala ang kanyang anak magpakailanman. Nang gabing iyon, nakipagkita si Bomjin kay Muhay para makipag-usap. Tiwala siyang tumayo sa harap niya at sinabing talo na siya. Pinandidirihan ni Muhay ang bawat salita na lumalabas sa kanyang bibig. Ang gusto niyang makita ay ang pagkawasak ni Bomjin, hindi ang kanyang tagumpay. Nagwala si Bomjin. Nangako si Muhay na ipaparanas niya ang impyerno kay Bomjin. Sa sandaling ito, tumawag ang babaeng taga-usig. Ang si Dehay ay umamin na siya ang pumatay. Gayunpaman, nahihirapan ang babaeng taga-usig dahil sa kanyang superior. Dinalaan nila siya na huwag makialam sa kanilang mga gawain. Tumawa si Bomjin at tinanong kung nag-amin na ba ang pulis. Tiwala si Muhay na itutuloy niya ito hanggang sa huli. Ang relasyon ng mag-ama ni Bomjin ay tuluyan ng nasira. Ngayon, itinuturing na nila ang isa na parang isang tinik. Pagkatapos, pumunta si Muhay sa opisina ng taga-usig upang harapin ang kaso. Gayunpaman, hinarang siya ng mga nasasakupan. Tiwala sila dahil ang umamin sa krimen ay nabayaran na. Sa interogasyon, inamin niya ang kanyang mga krimen. Mula sa pagpatay kay So hanggang sa principal. Akala niya ay tapos na ang lahat. Biglang sinabi ng pulis na inutusan siya ng DET Renz. Nakatayo si Muhay sa labas at mumiti ng mapanlinlang. Lumabas na nakipagkita na siya sa pulis bago pa siya binantaan. Sinabi niya nasasaktan ng DET Renz ang kanyang anak na babae, kaya huwag niyang tanggapin ang alok na iyon. Siniguro ni Muhay na tutulungan niya ang pulis na mabawasan ang kanyang sentensya. Ito ang alas na itinago ni Muhay. Nagalit ang mga taga-usig nang malaman nilang naloko sila. Mayroon ng saksi si Muhay. Ang kailangan na lang niyang gawin ay magtipon ng mga ebidensya ng krimen. Ipinadala ang DCE kasama ng pangkat ng investigasyon upang magtipon ng ebidensya. Ngayon, wala nang kakampi ang DET Renz. Pati ang chef sa law office ay nasa panig na ni Muhay. Sinabi ng DCT Rengo ang lahat, umaasa na makakakuha siya ng tulong. Gayunpaman, dumating ang mga tao mula sa opisina ng taga-usig at inaresto siya. Ngunit ngayon, nagpapasalamat na talaga sila kay Muhay. Dahil sa kanya, nalaman ng mga bata ang kanilang mga krimen. Ngayon din ang araw ng paglilitis. Maraming magulang at estudyante ang dumating upang manood. Bilang abogado, hiniling ni Muhay na tanungin ang DET Renz. Siya ba ang nag-utos sa pulis na umamin sa kasalanan para sa kanya? Tiwalang inamin ng DET Renz iyon. Nagpatuloy si Muhay sa pagtatanong kung siya ba ang pumatay sa principal. Inamin pa rin niya. Gayunpaman, hindi pinayagan ng DET Renz na mag-isa lang siyang mamatay. Bilang isang ama, tinakpan niya ang krimen ng kanyang anak. Sa sandaling ito, bumukas ang pinto ng korte. Sumugod si Bomjin at malamig na pinabulaanan ang lahat ng pahayag ng kanyang ama. Hiniling niya sa korte na payagan siyang maging saksi sa kaso. Tinanggap ni Muhay ang hamon na ito ni Bomjin. Nagpanggap siya na inosente dahil patay na si Teja, kaya niyang gumawa ng pahayag. At sa araw ng pagkamatay ng biktima, nanood siya ng pelikula kasama ang kanyang kasintahan. Malamig na tinanong ni Muhay kung mayroon siyang ebidensya. Ngunit ang nakuha niya ay katahimikan. Sumigaw si Bomjin na lahat ng sinasabi ni Muhay ay kasinungalingan. Hindi pa ako nakapunta sa bahay ni Soti kahit minsan. Akala nila ay wala na silang pag-asa. Biglang sinabi ni Muhay na mayroon siyang ebidensya. Inilabas niya ang video na nagpapakita na nakikipagkita si Bomjin sa biktima. Nag-ingay ang buong korte nang ilantad ng video ang kanyang kasinungalingan. Ito ang hindi maikakailang ebidensya upang isakdal si Bomjin. Gayunpaman, hindi nakuna ng video ang eksena ng krimen. Alam din ni Muhay na hindi sapat ang ebidensyang ito. Hindi na mahalaga kay Muhay ang panalo o talo. Gusto niyang malaman ng lahat ng nasa korte kung sino ang salarin. Sa loob ng isang araw, gumuho ang pamilya ni Bomjin. Naalala ni Bomjin ang araw na nakipagkita siya kay So siya mismo ang walang awa na pumatay sa biktima. Kahit na pinalaya siya, hindi siya nakatakas sa kamay ni Muhay. Naglabas siya ng ebidensya na siya ang pumatay kay Teja. Gusto niyang makita si Bomjin na magdusa sa impyerno habang buhay. Pagkaalis ni Muhay, isang estranghero ang nag-iniksyon kay Bomjin. Masakit na pinanood niya ang lalaking nakaitim na nawala sa gitna ng maraming tao. Dumating ang sakit na hindi kayang tiisin ni Bomjin. Ang buong katawan niya ay nagdusa sa sakit ng kumbulsyon. Dahan-dahang namatay si Bomjin sa sakit. Pagkatapos ng mahabang panahon, nakabalik na rin si Hanso sa paaralan. Humingi ng tawad sa kanya ang kidit sa ISI sa lahat ng ginawa niya. Malaki na ang pinagbago ng paaralan ngayon. Wala nang mga taong madalas mangbuli ng iba. Ngayon, nag-imbita ang guro ng isang espesyal na bisita. Dahan-dahang bumukas ang pinto at lumabas ang isang gwapong mukha. Walang iba kundi ang abogado na si Muhay. Dito nagtatapos ang pelikula. Salamat sa inyong panonood. Paalam at hanggang sa muli sa susunod na pelikula.